You are. Kumusta, maliit na Ginoo? Tunay na walang silbi ang mga batang Ginoo. Isang batang 3 taon, hindi pa rin nabantayan. Kung hindi niyo mahanap si Prinsesa Jinyang, wala ni isa sa inyo ang mabubuhay. Huwag niyong sisihin sila, mahal na hari. Kasalanan ko po, hindi ko nabantayan si Sir. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Reyna. Naniniwala akong hindi mawawala si Sir nang walang dahilan. Gagawa ako ng paraan para mahanap si Sir. Biglang nawala si Sir. Paano ko siya hahanapin? Baka hindi na siya babalik. Nan. Wow, bahay na mag-isa lang nakatira. Bakit biglang may batang nakasuot ng sinaunang kasuotan? Ang weird nito, baka multo ito. Araw, walang multo dito. Baka guni-guni lang kasi bagong gising ako. Parang kailangan ko talagang matulog ng maaga at magising ng maaga. Para maging healthy ang katawan, dahil sa pagpupuyat, sira na isip ko. Ngayon, malinaw ko na siyang nakita. Siguradong hindi ito guni-guni. Kumusta, maliit na Ginoo? Nagsasalita pa siya, hindi ko masyadong naintindihan yung sinabi ng bata. Pero okay lang, basta makapag-usap kami. Huwag mo akong takutin ha. Hindi ako natatakot sa iyo. Hindi naman kita tinatakot, maliit na Ginoo. Mainit pa ang ulo niya. Totoong tao siya. Uy, bata. Saan ka pumasok dito? Hindi ko po alam. Naglalaro lang ako sa Lizeng Hall kasama ni inay. Bigla na lang akong napunta sa kakaibang bahay na ito. Alam mo ba kung saan ang bahay niyo? Hindi ko po alam. Wala talagang alam. May biglang batang lumitaw sa bahay. Hindi rin niya alam paano siya napunta dito. Paano kapag may nakaalam niyan? Hindi ba mukha na akong kidnapper dito? Dapat ba akong tumawag sa pulis? Sino maniniwala sa ganyang kwento? Alam mo ba pangalan ng mama at papa mo? O alam mo ba ang meron nila? Ano yun, mama at papa? Ano ang meron ng telepono? Iba-iba ang tawag sa magulang noon. Mama at papa madalas lang gamitin sa modernong panahon. Modernong panahon na ginagamit ang mama at papa. Mukhang hindi niya talaga maintindihan. Parang gusto kong maging tatay bigla. Alam mo ba kung ano pangalan mo? Siyempre alam ko. Ang pangalan ko ay Limingda. Si Lolo, si Lola at ate, tinatawag akong Siji. Limingda siguro talaga ang pangalan niya. Bata pa, kaya baluktot pa magsalita. Ano kaya ang ibig sabihin ng Siji? Ano pangalan ng lolo at lola mo? Hindi pwedeng sabihin ang pangalan ni lolo at lola. Bakit hindi pwedeng sabihin ang pangalan nila? Ano naman pangalan ng ate mo? Naijay. Sinusuksok mo daliri mo, nagsisinungaling ka. Naijay. Hayaan na, bata pa talaga siya. Di pa marunong magsalita ng maayos. Wala na talaga akong magawa. Palitan ko kaya ng tanong. Ano bang tawag ng iba sa lolo mo? Tinatawag ng iba si lolo na Majestad. Majestad. Ibig sabihin, emperador ang lolo mo. Maliit na Ginoo, ikaw din sila. Sorry, hindi ko sila kilala. So, prinsesa ka pala. Ang dami ko nang tinanong, wala pa din talagang nakuhang info. Pero masaya pala makipag-usap sa batang ito. Nakakatuwa siyang kausap. May tumatawag ba sa iyo gamit ang pangalan ni tiya mo? Ang lolo kong hari. Paano naman tinatawag ng lolo mo ang tatay mo? Simi, lumapit ka. May sasabihin ako tungkol saksi. Siguro ang Simi ay Shimin. Apelyido ng bata ay Li. Siyempre Li rin apelyido ng tatay niya. Dapat Li Shimin pangalan ng tatay niya. Grebe, Li Shimin. Sinasabi mo na si Li Shimin ang lolo mo, tama ba? Bigla na lang lumitaw ang batang ito. Baka time traveler siya. Kung ganun, anak ito ni Emperor Taizong ng Tang na si Li Shimin. Yi the way. Ano ulit sabi mong pangalan mo? Limingda. Ikaw ang prinsesa ng Jinyang. May prinsesa biglang napunta sa bahay ko. Mingda, paano ka napunta rito? Hindi ko din po alam. Kung hindi siya makakabalik, si Li Shimin at Empress Zhangsun. Maliit na Ginoo, isa kang Diyos ba? Bakit mo ako tinatawag na maliit na Ginoo? Ano ba ang maliit na Ginoo? Ikaw yon, maliit na Ginoo. Mingda, pwede mo na lang akong tawagin kuya o kuya Jiangnan. Okay ba yun? Kuya, Diyos ka ba? Bakit mo naisip na Diyos ako, Mingda? Kasi kakaiba ka kaysa sa ibang tao na nakita ko noon. Sa kayong bahay parang sa Diyos. Malamig itong bahay, hindi mainit. Mainit ba sa Tang Dynasty ngayon? Mingda, gutom ka ba? Kuya Jiangnan, medyo gutom ako. Gutom na rin ako. Kain muna tayo ng noodles, pwede ba? Ano ang noodle? Nako, galing pa siya sa Tang Dynasty. Tikman mo mamaya, Mingda, okay ba yun? CJ. Hindi pwede maanghang sa bata. Ito dapat okay ang lasa ni Mingda. Kuya, anong ginagawa mo? Ayos na, Mingda, kain ka na. Ginawa ko rin ito dati. Kain lang kung anong gusto mo, Mingda. Ang bango. Halika, Mingda, kain ka na. Kakainin kita, pwede ba? Kaya kong kumain mag-isa. Kuya, ang sarap nito. Ingat sa init, kung gusto mo pa, dagdagan mo. Kuya Jiangnan, kain ka rin. Sige, kakain ako. Kuya Jiangnan, dito sa inyo, may kaugalian ba sa pagkain? Hindi pwede sumipsip ng tunog. Pangit pakinggan, hehe. Tama ka, Mingda. Sabi ni Ina yan, pag kumakain, hindi pwedeng maingay. Paano mo nakikita ang pagkain ko? Kuya Jiangnan, may tunog pa rin ako. Hahaha. Kuya Jiangnan, ang sarap ng lasa.
Uminom ka ng tubig. Salamat, kuya. Ay naku, ang tamis ng tawag niyang kuya. Kahit gusto ko siya, pero babalik din talaga siya. Mingda, nung pumunta ka ba dito kay kuya, may nakita ka bang maliwanag na ilaw? O biglang dumilim ang paligid? Wala po. Naalala mo ba bago ka pumunta kay kuya? Ano ang ginagawa mo? Naglalaro lang ako. Saan ka naglalaro? Sa Lizeng Hall. Saan banda ang Lizeng Hall? Doon nakatira si Inay at Itay. Ah, saan ka nakatira, Mingda? Kasama ng mga ate ko sa Fenyang Pavilion. Malaki ba ang palasyo niyo, Mingda? Fenyang Pavilion. Si Prinsesa galing sa Lizeng Hall na punta dito. Baka may koneksyon ang bahay ko sa palasyo ng Tang. Baka may relasyon ang Lizeng Hall dito. Hindi, matagal ko nang nilipatan dito. Kung mangyayari yon, nangyari na sana dati pa. Baka may kinalaman yon kay Prinsesa Mingda. Mingda, naaalala mo ba? Bago ka pumunta sa akin, nag-isip ka ba kung saan mo gustong pumunta? Hindi, Kuya Jayangnan. Ako ba ay West o hindi? Hindi na ako makalipad. West, hindi ba maganda sumama kay kuya? Pero miss ko na si nanay. Huwag kang mag-alala, mag-iisip ako ng paraan para makabalik ka at makita si nanay mo. CJ, kung talagang aalis ka, mamimiss talaga kita. Mingda, kung makakabalik ka na, mamimiss mo ba si Kuya Jayangnan? Mabait si Kuya Jayangnan. Naalala ko ang Diyos at maraming masarap na pagkain. Akala niya Diyos pa rin ako. Baka sa isip niya, kapag tinuring na lang na langit ito, saka lang maiintindihan. Mag-isip pa tayo ng paraan, sabi ni Prinsesa, bago tumawid, di pa niya alam saan pupunta. Mukhang hindi ganon kadali na gusto lang pumunta kahit saan. Baka dahil sa isang bagay. Mingda, may nilaro ka bang anong bagay bago ka dumating dito? Meron. Ito, pendant na jade. Ako rin, meron ako. Gets ko na. Siguradong may kinalaman sa pendant ang pagpunta ni Prinsesa dito. May koneksyon ang dalawang pendant na ito. Ewan ko lang kung may abilidad itong hawak ko sa paglakbay. Ayokong subukan sa ngayon, baka bigla akong mapunta sa palasyo ng Tang. Baka patayin pa ako ni Lier. Kuya, meron kang katulad sa akin. Parang may naisip na akong paraan para makauwi si Mingda. Anong paraan? Mingda, ulitin mo ulit. Pagbalik mo, mamimiss mo ba si Kuya Jayangnan? Babalik pa ako. Tama, kung may kakayahan ang pendant na maglakbay. Mingda, kailangan to pa rin mo ha. Magplano kang bumalik para makipaglaro kay kuya. Ipagluluto kita ng masarap na pagkain. Gusto mo ba? Sige, mag-pinky promise tayo. Alam naman pala ng bata sa Tang ang pinky promise. Mukhang matagal na ang tradisyon ng pinky promise. Mingda, subukan mong. Huwakan mo ang pendant. Tapos isipin mo lang na gusto mong bumalik sa Lizeng Palace. At Mingda, tandaan mo, pagbalik mo, huwag mong sabihin kahit kanino ang tungkol sa pendant. Pwede ba iyon? Bakit naman? Kasi ang lolo at nanay mo, kung ayaw nilang pumunta ka sa akin, kukunin nila ang pendant. Hindi ka na makakapunta kay Kuya Jayangnan. Opo, tandaan ko na. Saan na kaya ang aking anak? Huwag pong mag-alala, Lady Guanyin. Pinahanap ko na sa palasyo. Siguradong mahahanap natin. Nanay, andito na si Wufan. Sisisi ko nga ba ito? Saan ka napunta? Pumunta ako sa lugar ng Diyos. May isang kuya na Diyos doon. Talagang nakita ni anak ang Diyos. Ipinadala pa niya kayo ng masarap na pagkain. Anong pagkain iyon? Ewan ko, basta masarap siya. Paano ka napunta sa lugar ng Diyos? Hindi ko rin alam. Zhang Aman. Narito ang alipin. Tawagin mo si Lipin Feng, ang tagapayo. Po. Pagbati sa inyong kamahalan, tagapayo. Walang anuman. Tagapayo, tingnan mo nga, baka may demonyo o masamang espiritu. Ang palasyo ay sagradong lugar. Walang mangyayaring masama rito. Huwag kayong mag-alala, maharlika. Pero nakakalito talaga ang nangyari kay anak. Ang mga mabubuting tao ay pinagpapala. May mga bagay talagang nakatadhana. Walang dapat ikabahala sa nangyari kay Prinsesa Jinyang. Sige, salamat sa iyo, tagapayo Li. Lolo, nanay, dahil maayos na si Zir, ako nang bahala sa kanya. Magpahinga na kayo. Sige, hahanapin ko pa si Kuya Jayangnan para maglaro. Zizi, nakita mo ba talaga ang Diyos? Nagluto pa siya ng pagkain para sa akin. Naglaluto rin ba ng Diyos? Masarap talaga ang luto ng Diyos na kuya. Diyos na kuya, ibig mong sabihin ang Diyos ay isang binata? Sinabi niya na tawagin ko siyang kuya. Ang Diyos na ito ay sobrang mabait. Kwento mo naman sa akin kung anong itsura ng Diyos. Pwede ba? Matangkad, maikli ang buhok at gwapo. Paano mo naman nalaman na siya ay Diyos? Kasi ang Diyos na kuya iba ang kasuotan kaysa sa atin. Iba rin ang kinakain niya. Iba rin ang bahay niya. Malamig pa. Malamig talaga. Siguro ang tinitirahan ng Diyos, malamig sa summer at mainit sa winter. Parang tama nga. Kahit simple lang ang kwento ni Zizi. Pero parang totoo yung sinasabi niya. Ako tuloy naging curious rin. Gusto ko ring makita ang Diyos. Mula nung umalis ang prinsesa, parang wala nang gana sa lahat. Ewan ko, kung babalik pa ba ang prinsesa sa Tang Dynasty. Sana hindi siya magkamali sa palasyo. Kung alam ko lang, sana ako na nagbalik sa kanya. Hindi ko rin alam kung ang pendant ko makakatulong ba sa paglakbay pabalik sa Tang. Subukan kaya, sabi nga ang palasyo bantay sarado. Pag bigla akong lumitaw, siguradong mapaghihinalaan. Hindi ko rin alam kung maintindihan nila ang paliwanag ko. Huwag na nga isipin, mas mabuti pang magtrabaho. Nagtrabaho ako pero wala akong gana. Bakit pa magnet ng yarn? Di rin naman malaking kita. Laging prinsesa ang nasa isip ko ngayon. Naalala ko yung cute at nakakatawang itsura ng prinsesa. Napapansin kong natatawa ako. Hindi ko alam kung makikita ko pa siya ulit. Minsan, di ko rin alam kung talagang dumalaw ang prinsesa. O nagpanaginip lang ako. Grabe, ang labo ko talaga. Bakit di ko kinuhanan ng litrato ang prinsesa? Sayang, epic fail. Paano kung di na bumalik ang prinsesa? Wala na akong alaala.
Nalaman ko na namatay si Princess Jinyang sa edad na 12 dahil sa sakit. Hindi ko matanggap yun. Ang cute-cute niya, pero 12 lang ang buhay. Siguro si Longsun Empress. May family illness na tinatawag na Kiji. Kaya, ang mga anak ni Longsun Empress may ganitong sakit. Kasama si Princess Limingda, basta makabalik ang prinsesa. Dadalhin ko siya sa medical check-up. Maaga ang gamutan. Ayoko na mamatay ng maaga ang napaka-cute niyang bata. Sa susunod na panahon, lagi akong nanonood ng mga web at video tungkol sa Tang Dynasty. Gusto ko malaman kung anong klaseng mundo ang tinitirhan ng prinsesa. Nalaman kong mas kakaunti ang pagkain noon kaysa ngayon. Lalo na sa Tang Dynasty. Nagkakataon, isang beses lang nagpunta ang prinsesa sa modernong panahon. Noodles lang ang nakain niya. Kung sakali bumalik siya, dapat gumawa ako ng masarap na pagkain para sa kanya. Wala halos pagpipilian sa bahay. Dapat siguro maghanda. Prinsesa pwedeng di bumalik, pero ako dapat maghanda. Bilang isang single na homebody, minsan lang mag-pick up ng package sa gate. Madalas hindi lumalabas. Pero dahil sa prinsesa, kailangan ko na rin mamili sa supermarket. Bili ng gulay. Ang dami ng snacks. Naguguluhan ako tuloy. Di maganda sa health ang snacks. Pero gusto ko rin pabigyan ng prinsesa. Bili na muna ako ng candy. Mga bata gustong-gusto ng candy. Bili rin ng prutas. Magugustuhan kaya ng prinsesa? Prinsesa, oras na para bumangon. Prinsesa, kain na. Prinsesa, mag-ingat mainit. Nan. Lasang-lasa pa rin. Pero mas masarap ang pagkain ng kuya sa Jiangnan. Malayo ang lasa, busog na ako. Ang bilis mong mabusog, prinsesa. Di ka pa kakain ulit? Ayoko na. At Yuzu, kukuha ako ng 2. Ikaw na ang bahala sa natira. Bakit 2 ang kinuha? Di ba mas okay sa plato? Gusto ko lang 2 piraso. Good, prinsesa mabait. Dadaling ko na ang natira. Opportunity na ito. Ihilin King Yin. Wala, mahirap magluto mag-isa. Kuya Jiangnan. Mingda. Mingda, bumalik ka talaga? Ningda, bumalik ka talaga? Nag-pinky swear na kami. Ningda, ang bait mo. Mingda, umuwi ka kahapon. May sinabi ba ang tatay at nanay mo? Tinanong ako ni tatay at nanay kung saan ako pumunta. Ano ang sinabi mo? Sinabi kong pumunta ako kay Diyos na kuya. Tapos, kumain kami ng masarap. Naniwala ba sila? Mingda, anong ito? Jessie Fuma Cookies. Masarap talaga. Dala ko para kay kuya. Ang Huma Cookies, specially dinala niya para sa akin. Masarap ba, Mingda? Kaya dinala mo para kay kuya? Ha ha ha. Kumain ka na ba, Mingda? Pero di ko naubos. Lulutuin kita ng pagkain, gusto mo ba? Sige kuya, buksan mo muna gi. Mingda, manood ka muna habang nagluluto si kuya, okay ba? Anong tini electric current? Makikita mo, Mingda. Mingda, okay ba ito? Kuya, ship pa ito. Nagsasalita pa. Ship yan, maganda ba? Kuya, gutom na ako. Sige, magluluto ako. Mingda, kain ka ng candy muna. Ano yan, candy? Sobrang tamis. Tikman mo, Mingda. I-name, ang tamis, mas matamis sa candy sa palasyo. Ang cute talaga ng batang ito, anghel ko. Kuya Jiangnan, candy ba ito? Bakit ganito ang itsura? Ang tawag dito ay lollipop. Subukan mo, Ningda. Ang bango. Masarap ba? Masarap. Kain din si kuya. Kuya, matanda ka na. Kuya, di nakakain. Buti na lang prepared ako. Kung hindi, noodles na naman kakainin ng prinsesa. Masyadong malamig na kainin ngayon. Hintayin tapusin ang pagkain. Isok ang green pepper. Mas kaunti ang spice. Kaya nilinda. Ang bango. Ang bango at ganda. Mingda, hugas muna ng kamay bago kumain. CJ,
Mingda, tuturuan ka ni kuya. Pagbukas mo, may tubig, nakita mo. Hahaha. Linda, sandali lang. Sabon pa, remix. Ganyan lang, Mingda, kuskusin. Wow, ang bango, may bula pa. Hihi. Okay, Mingda, banlawan mo na ang kanin. Malamig na ang kanin. Gamitin ang kutsara, Mingda. Salamat, Kuya Jiangnan. Di na kailangan ng thank you kay kuya. Tikman mo na, masarap ba? Masarap din ito, matamis at maasim. Kuya, tikman mo na rin. CJ, Mingda, subukan mo ito. Nga, Kuya Jiangnan, masarap din ito, matamis din, maasim, ay naku. Basta nagustuhan ni Mingda, ayos na. Kung masarap, kumain ka pa. Pautang ng bigas, pareho sa kay Lazy Sheep, malambot at mabango. Kuya, busog na busog ako. Mingda, gusto mo pa? Ayoko na. Uminom ka ng tubig, Mingda. Salamat, Kuya Jiangnan. Busog na, manood na tayo ng TV. Kuya, magligpit ka muna. Tutulong ako kay kuya. Ang galing ni Mingda. Yung natira, ako na bahala. Sige, manood ka na ng cartoons. Okay. Bakit hindi mo naubos ang lollipop, Mingda? Hindi ba masarap? Masarap naman. Bakit hindi mo itinuloy? Gusto kong patikimin si Mama, pati si Ad at si Second Eight. Mingda, kumain ka lang. Marami akong binili, kuya. Lahat pwede mong dalhin pa uwi. Totoo ba? Totoo yan. Talagang binili ko lahat iyan para sa'yo. Hindi ka niloloko ni kuya. Salamat, Kuya Jiangnan. Mingda, dito ka kay kuya. Alam ba ng mama at tita mo? Hindi nila alam. Nung huling uwi ni Mingda, tinanong ba kung saan ka pumunta? Tinanong. Sinabi ko, pumunta kay kuya ng mga Diyos. Medyo pangit na dahilan ngayon. Ayos, pagtitiis muna. Ginawang mala Diyos. Kainin mo gamit ang kutsara, Mingda. Kuya Jiangnan, ano ito? Ang tamis at ang sarap. Ang tawag dito ay pakwan. Kung masarap, kumain ka pa. Kuya, kain tayo ng pakwan. CJ. Hihi, masarap ba? Masarap, lalo pag may Mingda flavor. Hahaha, busog na talaga. Matagal na rin si Mingda dito. Dapat nang umuwi. Baka mag-alala si mama at tita mo. Okay, uwi na ako. Sige, Mingda, bumisita ka kung gusto mo. Laging nasa bahay si kuya. Dalhin mo ang mga candy pa uwi. Kuya Jiangnan, sapat na ito para sa akin. Bakit ito lang kinuha mo? Para bigyan ko si mama ng isa. Isang para kay ate. Isang para kay second ate. Paano naman sa'yo? Kahit si kuya na lang. Sige, ito na lang dadalhin mo. Subukan mong buhatin, Mingda. Kuya, masyadong mabigat ito. Hindi kailangang buhatin. Hawakan mo na lang ang bag. Tingnan natin kung madadala mo. Okay. Mingda, sandali lang. Kapag tinanong ka ni mama at tita mo kung saan galing ang pakwan at lollipop, ano sasabihin mo? Siyempre, galing kay kuya ng mga Diyos. Isang salita lang tapos na ang lahat. Hay, bata pa siya. Umuwi ka na. Si Yuzu Prinsesita, paano siya nawala? Sabihin mo, salita kay mahal na hari. Kanina, inalalayan ko ang prinsesita kumain. Konti lang kinain, ayaw na niya. Dinala ko ang natirang pagkain sa labas. Pagbalik ko, wala na si prinsesita. Mahal na hari, hindi kasalanan ni Yuzu ito. Pareho nung huli, bigla na lang nawala si Sir. Ay, sana, bumalik si Sir gaya ng dati. Mama at tita, huling beses, tinanong ko si Sir. Sabi niya, pumunta sa lugar ng mga Diyos. Ang dami niyang detalye. Baka, talagang pinaboran siya ng Diyos. Baka tumira siya doon ng ilang araw. Nakakita talaga si Sisi ng Diyos. Nanay, kumain ka. Mingda, ano ito? Lollipop ito. Matamis ito, nanay, tikman mo. Makakain ba ang lollipop na ito? Mingda, natikman mo na ba ang candy na ito? Masarap. Ate, ito ang Mingda mo. Paano kakainin ito? Buksan mo lang ito. Pwede nang kainin? Yeah, Zero Pito Remix. Matamis talaga. Nanay, kumain ka rin. Totoong candy ito. Matamis at masarap. Meron din ako. Ah, Sisi, wala na bang lollipop? Meron pa. Ito para kay ate hash dalawa. Majesty, ang candy na ito, itsura, tamis, lasa. Pati ang pambalot, hindi talaga parang galing sa tang. Nanay, may pakwan pa.
Pero parang pilit din pag sinabing galing sa Diyos. Nanay, tatay, ang bag na ito manipis. Transparent pa. Pero matibay din. Sisi, ito ba ang tinatawag na pakwan? Parang kalahati lang ito. Kinain ko na yung kalahati sa Diyos. Sisi, nakakain na nito. Hay, matamis at masarap. Paano kainin ito? Iba-iba ang kain ng prutas. May kinakain na balat, may kinakain na laman, may diretsong kinakain na buo. May kailangang lutuin muna. Pwede ba itong kainin diretso? Hay, Dongmi, kunin mo ang kutsilyo, hiwain mo. Opo. Ha? Hindi ko natikman yung lollipop kanina. Pakwan na ito, kailangan mauna ako. Yaw! Matamis talaga. Masarap talaga. Natutunaw sa bibig, matamis at malamig pa. Sa ganitong panahon, totoong comfortable. Pakwan at lollipop na ito, parehong espesyal. Mukhang talaga nakatagpo si Sisi ng Diyos. Sisi, kwento mo sa tita. Nakakita ka talaga ng Diyos? Saan mo nakita? Sa loob ng yellow na maliit na sasakyan. Paano ka napunta kay Diyos? Hindi ko rin alam. Ano ginawa mo doon kay Diyos? Pinagluto ako ng Diyos ng pagkain. Pinakita pa sa akin liwanag, maliwanag na maliliit na laruan. Kuya Diyos, ang Diyos nagluluto pa? Sandali, ano yung appliance? Electric play, electric play. Sige, okay, alam na ni tatay. Anong meron sa electric play? May tupa sa electric play. Nagsasalitang tupa? Tupa na kayang magsalita. Pati si Little Hui kaya magsalita. Si Little Hui isang lobo. Talagang Diyos yan, sigurado. Walang tupat lobo na nagsasalita dito sa mundo. Mukhang si Sisi ay nakatagpo ng Diyos, ligtas siya ngayon. Pero, ano ang dahilan ng Diyos na iyon sa paglapit kay Sisi? Bakit kaya? Pupunta ako sa Taiji Hall para magtrabaho sa gobyerno. Ako rin babalik sa Lizing Hall. Lizy, ikaw muna magbantay kay Sisi sa mga araw na ito. Kung may mangyayari, agad mong sabihin kay nanay. Sige po, nanay. Huwag kang mag-alala. Ate, magdadala ako ng lollipop kay Ate Hash 2. Kanina, bakit hindi pinadala kasama ng Eunoch ang pakwan? Gusto ko mismo ang magbigay kay Ate Hash 2. Sige, sabay tayo. Bakit kayo nandito? Ate, may dala akong masarap. Alam ko na, kakatapos ko lang kumain ng pakwan. Hindi pinadala ang pakwan. Pinadala ang lollipop. Halika, ate, bubuksan ko para sa'yo. Salamat, ate. Wow, sobrang tamis. Hehe, di pa ganoon kasarap. Sobrang sarap. Sisi, saan galing ito? Galing kay Kuya Diyos. Wow, Sisi, nakakita ka na ng Diyos. May tupa na nagsasalita kay Kuya Diyos. Ang tupa kaya magsalita? Pati si Little Hui kayang magsalita. Sino si Little Hui? Si Little Hui isang lobo. Masama siya, gusto niya laging kainin ang tupa. Zizi, wag na natin guluhin si Ate Hash 2 sa pag-aaral. Uwi na tayo, pwede ba? Ate Hash 2, aalis na ako. At Hash 2, pagtapos ka na mag-aral, hanapin mo lang ako para maglaro ha. Zizi, makinig ka. Kapag may oras ako, dadalaw ako sa'yo. Gusto ko rin makakita ng tupa na nagsasalita. Sasabihin ko kay Kuya Diyos na papayagan si Ate Hash 2. CJ, ate, gusto ko ng pera. Zizi, para saan ang pera? Binigyan ako ni Kuya Diyos ng masarap. Gusto ko ibigay sa kanya ang pera. Hindi pwedeng libre. Ang galing ni Zizi. Tama si Zizi, hindi pwedeng kunin ang gamit ng iba ng libre. Pero naisip mo ba, Zizi, di siguro kailangan ni Diyos ang pera. Ano kaya ang pwede kong ibigay kay Kuya Diyos? Yung Kuya Diyos mo, binigyan ka ba ng pinakamagandang gamit niya? Pinakamagandang gamit binigay ni Diyos kay Zizi. Pwede mo rin ibigay ang pinakamaganda mong gamit. Kay Kuya Diyos, hugasan ko na. Yuju, bantayan mo si Fuzi. Kung may kakaibang mangyari, agad mong sabihin sa akin. Opo, Your Highness. Fuzi, ate may gagawin pa. Makinig ka kay Ate Yuju ha. Zizi, dumating si Kuya. Hello, Kuya. Kuya, bakit may oras ka ngayon? Matagal na akong di nakikita si Zizi. Dumating ako para tignan kung masunurin si Zizi. Masunurin ako. Ang galing ni Zizi. Kuya, may dala akong paborito mong kakanin. Tikman mo na. Salamat, Kuya. Ngayong araw, nakatikim ka rin ng pakwan na dala ni Zizi, di ba? Natutulog si At Yuchu. Gabi na ngayon, hindi ko alam kung andyan si Kuya Jayangnan sa bahay. Natutulog na ba siya? Tama, sabi ni Kuya Jayangnan. Kahit anong tahanan ko, hihintayin niya ako. Yuchu, punta ako kay Kuya Jayangnan para maglaro. Hay, pinapatagal ng pinapatagal. Magtrabaho na. Hindi pa kumakain. Mag-instant noodles muna. Ang weird lang, kanina habang nanonood ng video, hindi ako gutom. Tuwing magsusulat na ako, laging nauuhaw at nagugutom. Hay, ang tamad ko talaga. Kuya Jayangnan, boses ni Mingda ito. Mingda, amoy gatas. Totoo, di pa naginip ito.
Kuya Jiangnan, di ka pa natutulog. Haha, Mingda, di ka rin natutulog. Natulog na ako. Init kasi, nagising tuloy ako. Mainit masyado ang kwarto sa tang. Kahit bata pa, hindi makatulog dahil sa init. Mingda, mas presko ba ngayon? Malamig. Kung pawisan ka, baka sipunin dahil sa aircon. Gamitin mo ito. Baka sipunin ka. Sige, Mingda, ito. Bakit biglang naisipan mo pa ngayong gabi? Pumunta ka ba para makipaglaro kay Kuya Jiangnan? Pumunta ka para bigyan si Kuya Jiangnan nito. Yan ay isang tamborin. Bakit binigyan mo si kuya ng tamborin? Kasi gusto ko eh. Bakit binigay mo kung gusto mo? Kasi binigyan ako ni kuya ng maganda. Gusto ko rin bigyan si kuya ng maganda. Ang paborito mong bagay, ibinigay mo kay Kuya Jiangnan, tama ba? Kuya, di mo ba gusto ito? Gusto ko, gustong gusto ko. Mas gusto ko kasi galing kay Minda. Hehe, nalaman ba ng iba na pumunta ka dito, Minda? Wala, tulog si Ate Yuzu. Sino si Ate Yuzu? Siya si Ate Yuzu. Antok ka na ba, Minda? Sige, kung hindi pa, manood tayo ng Xiyang Yang. Sige, sige, ang daming episodes ng Xiyang Yang. Pili na lang tayo ng isa, wala pa naman siyang napanood. Bakit parang may amoy daddy itong eksena? Hihe. Minda, nood ka ng DC. Hindi pa kumain si kuya. Magluluto muna ako ng noodles ha. CJ. He, alam mo, ang ganda nitong kartoon. Hihe. Minda, kumain ka na ba? Kumain na ako eh. Kumain ka na, nood ka na ng Xiyang Yang. Kakain muna ako tapos sabay tayo maglaro ha. Tingin ka sa kabila. CJ, Minda, gutom ka ba? Kung gutom ka, ipagluluto kita. Hindi ako gutom. Kung di ka gutom, nood ka lang si. Huwag mo na akong tignan. Kuya Jiangnan, gusto ko rin kumain. Minda, gutom ka ba talaga? Kung gutom ka, ipagluluto kita ng masarap. Pwede ba? Hindi ako gutom. Anong prinsipyo? Anong hangganan? Mas mahalaga pa rin mapasaya si Little Princess. Kain ka kahit konti lang ha, Minda. Sige, CJ, konti lang. Sige, usapan natin konti lang ha. Hanggang dito lang, okay na ba? Okay, okay. Hindi na pwede dagdag. CJ. Sige, dagdag pa ng konti. Di na pwede madagdagan. Sige, CJ. Minda, gutom na gutom ka ba? Gusto mo ba ipagluto kita? Hindi ako gutom. Kuya, di talaga ako gutom. Gusto mo pa ba? Sige, CJ. Minda, inom ka muna ng tubig. Ang alat ng cup noodles. Love kita. Busog ka na ba? Busog na ako. Busog na, nood na tayo ng Xiyang Yang. Aayusin ko lang muna dito ha. Kung i-compare sa ibang teenagers ngayon, yung mga tapos kumain, umaalis agad. Ang bait mo talagang Little Princess. Kuya Jiangnan, si Xiyang Yang, bakit may poop sa ulo ng tupa? Ang ganda ng tanong mo. Kuya, ano ang nakatali sa ulo ng maliit na tupa? Naku, patay na. Paano ko ipapaliwanag to? Ako pa naman ang cool na kuya na parang Diyos. Ibigay na lang natin itong mahirap na tanong sa mga netizens. Paano mo nagawang isipin na dumi yun? Ice cream naman talaga yan. Kuya, bakit ice cream ang nakatali? Ice cream nga. Masarap na pagkain yan. Malamig at matamis. Kuya ng Jiangnan, gusto kong kumain ng ice cream. Gabing-gabi na ngayon, hindi na pwedeng kumain ng ice cream. Baka sumakit ang tiyan mo. Bukas, bibili ako para sa'yo. Okay ba yun, CJ? Bukas na lang ako kakain. Dahil antok na si Mingda, matulog ka na sa tabi ni kuya. Pwede ba? Sa kwarto mo, si Ate Yuzu lang ba ang kasama mo? Sa gabi, si Ate Yuzu lang ang natutulog. Okay, bago magising si Ate Yuzu, babalik na si Mingda sa kwarto, tama ba? CJ. Dapat magpatuloy pa ako sa pagsulat. Kung hindi, gutom na naman ako. Grabe. Ang lambot nito. Gising na si Mingda. Mingda, bilis gising na. Kuya ng Jiangnan, dapat ba akong umuwi na? Malapit nang sumikat ang araw. Uwi na agad. Kapag nagising si Ate Yuzu at hindi nakita ang Mingda, mag-aalala siya. Kung may pagkakataon, babalik si Mingda ngayon. Bibili ako ng electric fan para sa'yo. Dalhin mo pa uwi. Ano ang electric fan? Pagdating ng kuya, malalaman mo. Okay, gusto ko rin ng ice cream. Uwi na agad. Maaga pa. Pahinga ka pa ng kaunti pagbalik. Ay, grabe, sobrang sarap ng tulog ko. Hindi ko man lang napansin na bumaba si Prinsipe. Bakit bumaba si Prinsipe? At Yuzu, nauuhaw ako, bumaba para uminom ng tubig. Kung gusto mong uminom ng tubig, sabihan mo lang ang katulong. Huwag kang bumaba mag-isa, baka madulas ka. Gusto mo bang matulog ulit, Prinsipe? Matulog pa ulit. Lalo kang cute, Prinsipe. Kukuha muna ako ng tubig panghugas ng mukha. Tapos, pupunta sa kusina para maghanda ng almusal ni Prinsipe. Galang sa Reyna, walang baw. Gising na ba si Sisisi? Natulog na naman hanggang ganitong oras. Wala namang pasok ngayon. Ah! Tama, kailangan ko nang bumili ng gamit ngayon. Kung hindi, hindi magagamit ni Mingda ngayong araw. Unahin ang pagbili ng electric fan. Pangalawa, baby chair.
Hi, may outdoor charging electric fan ba kayo? May ilang camping models doon. Malakas ang hangin. Tumagal ng 8 oras ang battery. May ilaw pa. Okay, kukunin ko ang dalawa. Sir, may kailangan pa po ba? Gusto ko ng baby chair, yung pwesto para kumain. Baby eating chair, tama ba? Ilang taon na ang baby mo? 2 taon. Mali pala, 3 taon. Mga 2 o 3 taon. Ito full wood yan, matibay, adjustable ang height. Ito na lang. Dagdagan mo pa ng 2 maliit na upuan. Okay. Isa the way. Gusto ko rin ng pacifier, yung nilalagay sa bibig para hindi magkamot ng daliri. Pacifier dito banda. Matutuwa siguro si Minda dito. Electric fan. Hindi ko alam kung pupunta si Minda ngayon. Magluto muna ako. Baka pumunta siya. Lahat ng ito para kay Mingda, Dong Pupor. Ang bango kuya ng Jiangnan. Dumating na si Mingda. Kanina umaga umuwi. Napansin ba ni Ate Yuzhu na wala ka? Hindi naman. Gutom ba si Mingda? Medyo gutom yung tiyan ko. Malapit nang matapos ang pagkain. Konti na lang, kakain na tayo. Pero gusto ko ng ice cream. Mingda, maghugas ng kamay at kumain na. CJ. Foam. Mingda, bilis na. Papunta na. Ang bango. Malambot at madulas ang sabon, ang bango pa. Mukhang masarap kainin. Pink na sabon. Mukha siyang matamis, yuck. Bakit ang tagal maghugas ng kamay? Tingnan ko nga yung sabon sa bibig mo. Mukhang nailuwanan niya. Di ko alam kung nalunok niya. Kung nalunok mo talaga, pihitin at iling ko lang ito. Siguro isang kagat lang to, at nailuwan na rin. Mingda, nalunok mo ba? Kuya, hindi masarap ito. Mingda, bawal kainin yan. Panghugas lang yan. Gets ko na. Kailangan talagang tikman bago malaman. Ang baby ko may sabon sa bibig. Kahit nailuwan na. Siguro nadikit din sa baby teeth. Linisin natin munang mabuti ang bibig. Mingda, kuya tuturuan kita mag-toothbrush. Bakit kailangan mag-toothbrush? Kasi may dumi sa ngipin mo. Kuya, wala akong dumi sa ngipin. Kahit wala, dapat mag-brush pa rin. Huwag magmadali ha. Tingnan mo paano mag-brush si kuya. Ganyan lang mag-brush. Nakita mo? May foam din ito, hahaha. Pangmumog ang tubig na to. Dapat iluwa mo. Bawal lunukin, alam mo yan? Ulitin ang sinabi ni kuya. Bawal lunukin ito. Tama, kapag nalunok masakit ang tiyan. Sobrang sakit, hindi makakain. Mingda, subukan mo yung baby chair na binili ko. Wow, ang sarap, basta komportable ka. Tikman mo, Mingda, masarap ba? Wow, rare. Talagang magaling si Empress Zhangsun. Ang bata niya, sobrang bait. Kuya, bait na asawa. Huwag tumanggi sa kabaitan ng bata. Kung hindi, walang saysay para sa bata. Salamat, Mingda. Masarap ba? Masarap, Mingda, tikman mo rin. CJ. Ang sarap at ang bango. Kung masarap, kain pa ng marami. Salamat, kuya ng Jiangnan. 07 isa remix. Kuya ng Jiangnan, busog na ako. Kain ka pa ba? Kain pa ng konting karne. CJ. Sarap ng karne na ito. Gusto mo pa? Ayaw na, busog na. Sige, punasan ang bibig. Ano ito? Pacifier ang tawag dito. Tuwing gusto mong kainin yung daliri mo, ilagay mo ito sa bibig mo. Alam mo na ba? Masarap ba ito? Hindi ito pagkain. Para hindi ka magkamot ng daliri, ilagay mo sa bibig, tingnan kung okay ba. Oh. Komportable ba? Kahit nakakabawas sa bisyo ng daliri. Pero pag matagal ang gamit ng pacifier, maaari ring magdulot ng pagkadepende. Kaya kailangan gamitin ang tama. Kung hindi, mahirap na alisin ang pagkadepende. Magiging problema yan. Ituturo ni Kuya Mingda kung paano gamitin ito. Ang electric fan, okay ba iyon? Ito ang electric fan. Nga, sa electric fan, hindi na mainit ang gabi kay Mingda. Salamat, Kuya Jiangnan. Nakita mo ang mga pindutan, Mingda? Anong klaseng pindutan ito? Ganyan talaga ang tanong ng bata. Isang tanong lang, nakakalito na agad. Manood ka muna ng demo ni Kuya, okay? May hangin. Kuya, may hangin. Gusto mo ba mas malakas pa? Ang galing ni Kuya, lalo pang lumakas ang hangin. Naintindihan mo na, Mingda?
Kuya, magaling ba ako? Ang galing mo, Mingda. Haha, Mingda, iba ang kulay ng isang buton. Yan ang nagpapagalaw pabalik-balik. Wow, ang galing. Hehe, ang saya nito. Ang galing mo, Mingda. May isa pang function. Ang buton na ito, para sa ilaw. Kuya, umiilaw ito. Mingda, natutunan mo na ba? So. Hi, dalawang ice cream po. Ano pong flavor ang gusto nyo? Pitikman pa ng Mingda ng isang flavor. Strawberry mix muna. Sige, sandali lang. Mingde, kuha mo na. Maingat, bata, hawakan ng mabuti. Salamat, Little Miss. Ano tawag mo sa akin? Ano naman iyan? Parang boses ng Diyosa. Ang sarap pakinggan, malambot at cute. Wow, ang cute ng batang ito. Nga, ang ganda niya. Ano tawag sa atin ni Little Miss? Little Miss ay dialect sa amin. Sa lugar namin, ganyan tumawag sa mga babae. Oh, wait. Ang tawag na ito, mukhang classic. Kapag nakasuot ng hanfu si Little Miss, tapos tawag na ito. Parang tunay na karakter ang dating. Little Miss, pwede kang yakapin ng ate. Pasensya na. Takot sa strangers ang aking kapatid. Baka mas maigi wag na lang yakapin. Photo na lang tayo. Pwede bang mag-picture? Nga. Picture tayo kay Little Miss. CJ. Yes. Malapit nang matunaw ang ice cream namin. Kailangan na naming umuwi. Pasensya na. Gagawa ulit ng dalawa. Hindi na kailangan bayaran. Treat namin si Little Miss sa ice cream. Dapat palagi kang dumalaw. Nakakahiya naman. Sabi nga, maganda pwede kang mabuhay sa looks. Ngayon, naniwala na ako. Ayan na nga, small princess, nakalibre ng ice cream dahil sa ganda. Salamat sa inyo. Oh, ang cute ni Little Miss. Sobrang cute, nakakatuwa. Nakakatuwa talaga. Di na pwedeng tumigil dito. Baka makuha na si Small Princess kung magtatagal pa. Ang init ng panahon, kailangan magmadali umuwi. Kuya, pwede bang mag-add sa WeChat? Gusto pa naming makita si Little Miss. Tama, mag-WeChat para madali contact. Dali, sakali matagal na, baka kunin pa si Princess. Baka makuha na si Small Princess. Ang bilis ng lakad nila. Ang cute talaga ng batang yun. Parang maliit na diwata. Kuya, alin ang kakainin mo muna? Strawberry flavor muna. Pag natunaw, hindi na masarap. Sarap, matamis at malamig. Huwag masyadong marami. Baka sumakit tiyan mo. Kumain din si kuya. Ayaw ni kuya kumain. Kain na, sayo na. Kuya, kain ka rin. Masarap. Hihi. Dapat na bang umuwi si Mingda? Gusto ko pang maglaro ng konti. Pwede kang bumalik anytime para makipaglaro kay kuya, Mingda. Pero ngayon, kailangan mong umuwi. Kung hindi, mag-aalala ang tita mo at nanay. CJ, nadala mo ba yung pakwan mo last time, Mingda? Natuwa si mama, masaya rin si papa, pati si ate, si kuya, at si second eight. Lahat sila ay masaya. Ayos ang system, dami palang kumain ng kalahating pakwan. Teka, Mingda, sinong tinutukoy mo na ate, kuya at second ate kanina? Si ate, tawag lang siya ng ate. Ano pangalan ni ate? At Yi. Si Lilichi ba iyon? Si kuya, si Lichenken ba? Meron palitay at Lizay. Tapos si second eight. Si second eight ba ay si Princess Chengyang? Gusto rin daw ni second eight makita si Yang Yang na nagsasalita. CJ, pag may chance, papanoorin din ni second ate si Yang Yang. Salamat kuya. Ilang beses ko nang sinabi. Mingda, hindi mo kailangang magpasalamat sa kuya, okay? Matagal na ang oras. Uwi ka na agad. Pwede bang halikan ni Mingda si kuya? Mua, ay ang tamis naman. First time na may humalik sa akin. At ang cute pa ng baby. Feeling ko lumilipad ako. Kuya, paalam. Baby, paalam. Bakit di pa bumabalik si Little Prince? 2 oras na. Safe namang umuwi si Xiaozi dati. Tas ngayon, siguradong okay din siya, huwag magpanik. Dumating na si Little Prince, Xiaozi. Anong kinakain ni Xiaozi? 8, ito ay pacifier. Sabi ni kuya na parang Diyos, kung meron ito, di na ako kakain ng daliri. Anong klaseng material ito? Malambot at clear. Pumunta ka na naman kay kuya mong Diyos, Xiaozi. Bakit ang tagal mo? Pinagluto ako ni kuya ng karne. Pinakain din niya ako ng ice cream. Karne. May Diyos ba na kumakain ng karne? Diyos ba kumakain ng karne? Di ko rin alam kung ano yung ice cream. Sige na, wag na lang nating alamin ang tungkol sa Diyos. Di rin natin naiintindihan. Ang mahalaga, safe si Xiaozi. Ay, ano ito? Fan na panghangin ito. Nagbibigay siya ng malamig na hangin. Kaya niyang magpahangin. Di ko ma-imagine. Paano nagagawa nitong magpahangin? Sabi ni kuya, gamit ito, di na raw nasasamid. Paano nga ba nagpapahangin ito? Sabi ni kuya. Pindutin ito. Ay walang tao na humawak. Umaandar siya ng mag-isa. Para kang nakakita ng multo sa araw. Totoo, lumalabas ang hangin. Pwede pa palang dagdagan ang lakas ng hangin. Nakakaregulahin pala ang hangin. Di kailangan ng tao. Nagpapahangin ng mag-isa. Tiyak na magic ng Diyos ito. Yuzu, bilis, ipaalam. Sabihin mo kay mama na may dalawang kakaibang bagay si Xiaozi ngayon. Patawag si mama para makita ito. Opo. Magandang araw, mama. Nandito ako sa bahay. Sizi, ngayon, dinala ka ulit ng kuya mong Diyos para maglaro. Sabi ni Yuzu kanina, binigyan ka pa raw ng magic ng kuya mong Diyos. Di magic, mama. Fan na panghangin iyon. Para saan ang fan na panghangin? Kaya niyang magpahangin at magpaulan. Totoo, mama, tingnan mo. Talagang kakaiba ang hitsura ng mga ito. Di ko alam anong materyales ito. Talaga bang nakakapagpalabas ito ng hangin? Sigurado. Pwede mong ipakita, anak, paano ginagamit sa mama. Di kailangan ng tao. Nagpapahangin ng mag-isa. May ganitong bagay sa mundo?
Magandang araw, tita. Dumating na si Emperor. Nagmadaling tawagin ako ni Empress. May problema ba kay Xiaozi? Ano ito? Ang weird ng itsura. Yan mismo ang dahilan kung bakit pinatawag kita, Emperor. Galing na naman ba ito sa kuya mong Diyos ni Xiaozi? Binigay ito ng kuya kong Diyos. Oh, para saan talaga ito? Xiaozi, ipakita mo kay Papa paano gamitin. Nagpapahangin ng mag-isa. Di kailangan ng tao. Sobrang lamig nito kumpara sa paypay ng tao. Emperor, anong klaseng bagay ito? Ang kakaiba ng itsura, haha. Sandali lang, Lao Cheng. Malalaman mo rin mamaya. Material ng bagay na ito. Di ko pa nakita ng ganito. Ako rin, di ko pa nakita ang ganitong material. Ngayon ko lang narinig, kaya pinatawag ko lahat ng official. Nakakapagod na. Walang kwenta ang kakaibang bagay. Bilang hari ng bansa, pinagmamalaki mo pa ang bagay na ito. Di tama. Emperor, kami ay nandito para mag-usap tungkol sa pamahalaan. Kung gusto mong pagmasdan ang kakaibang bagay na ito, pwede sa free time mo. Mas importante ang bansa. Easy, nang dahil sa kakaibang bagay na ito. Gusto kong ipakita sa lahat. Kung di mo gusto, bahala ka. Tinuturuan mo pa ako, walang respeto. Kalma, Wei Gong. Sabi ng Emperor, pangbukas ng isip ito. Baka may espesyal na gamit. Tingnan muna natin. Tingnan muna, si Changsun ay sobrang kulit. Hayaan mong mag-away sila, masaya. Ano bang meron dito? Parang display lang naman. Hindi ginto, hindi jade. Di rere o mahalaga. Sige, Xiaozi. On mo ang fan. Ipakita mo sa mga lolo mo. Gumalaw na. Automatic na gumagalaw. May hangin, Emperor. May hangin, haha. Ay, ang lamig. Sobrang lamig. Mas maganda pa kaysa sa paypay ng tao. Hahaha, paano Weizeng? On mo rin ang ilaw, Xiaozi. May ilaw pa pala, Emperor, di ito pangkaraniwang bagay. Tama, tawag dito ay electric fan. Galing ito kay Xiaozi, binigay ng isang Diyos. May dalawang magic item na binigay ang Diyos kay Xiaozi. Kung dalawa yan, Emperor, bakit di ipahiram isa para magamit ng lahat? Para medyo maka-experience ng magic. Hindi pwede, hindi pwede. Ito ay regalo ng Diyos para sa anak. Ni Emperor ay di nagamit, lalo na kayong lahat. Ang tagal mong magsalita, di pala nagamit ni Emperor, huwag ka magpakialam. Hanggang dito na muna ang meeting. Hihe. Xiaozi, bumalik ka na. Hehe, pumunta ka para maglaro. Ngayon, di kailangan mag-aral. Talagang nagpunta para maglaro. CJ. Xiaozi, gusto ko rin makita yung Yang na nagsasalita. Sige, usap din natin si Second 8. Paano tayo pupunta? Gamitin ito. Pero Second 8, wag sabihin sa iba. Di ko sasabihin sa kahit sino. Pag may ganitong jade pendant, makikita mo ang Diyos. Baka masyado akong mabilis magmaneho. Bakit dalawa ang kuya mula sa Jiangnan? Sino ang kasama mo, Minda? Second 8 ko ito. Si Princess Chengyang ba iyon? Hello, Little Princess. Kamusta, Sir Little Lang? Pagbati, ito ang unang beses na may bumati sa akin ng ganito. Ilang taon ka na, Chengyang? Sir Little Lang, 5 taon na po ako. Pwede mo rin akong tawagin. Kuya na lang, tawagin mo na lang ako na Sir Little Lang. Ate, tawagin mo na lang akong Sir Little Lang. Okay ba yun? Bakit kailangan tawaging Sir Little Lang? Kasi kuya ay nagtitiwala sa akin. Haha, ikaw talaga ang kuripot mo. Hindi ako naniniwala. Okay, mind hindi ka kuripot. Makinig tayo kay CZ. Tawagin na lang si Sir Little Lang. Kuya Jiangnan, gusto naming makita si Yang Yang. Sige, punta tayo. Gusto niyo bang lutuin ko kayo ng pagkain, okay ba? Salamat kuya. Salamat Sir Little Lang. Wow, ang lambot. Dito ba nakatira ang mga Diyos? CZ, nasaan ang nagsasalitang tupa? Bakit hindi ko siya makita? Nasa loob ng bahay. CZ, paano mo nagawa ito? Ate, madali lang to. Mamaya, tuturuan kita. CZ, ito ba ang nagsasalitang tupa? Ang saya naman. Gusto ko yan. Ito ang kuting tupa. Ang ganda, parang si Aji. Ang tagal na ng ganito kasaya dito sa bahay. Minda, Chengyang, luto na ang pagkain. CJ. Ate, tara kain tayo. Minda, samahan mo muna si ate maghugas ng kamay. CJ, ate, tingnan mo. Ito ang gripo. Ikutin mo dito, lalabas ang tubig. Ito ang sabon. Hugasan natin para mabango ang kamay. Wow, may bula. Ate, amuyin mo, mabango diba? Ang bango nga. 8. Hindi ito kinakain ha. Hindi masarap, promise. O ate, ikaw na maghugas. Wow, ang daming bula. Hugasan natin mabuti ang bula ha. Minda, dinala mo na ba kahapon ang electric fan? Nagustuhan mo ba? Nakita na ba ng tita at mama mo? Nakita na nila. Sabi nila, ang galing naman nito. Sinabi mo ba na pag naubos kuryente, dito lang uli kay kuya magpapacharge? Dapat dito kay kuya ipapacharge. Nasabi ko na, ayos, mabuti naman. Kuya Jiangnan, gusto ko ng gaga. O, ingat baka mainit. Chengyang, tikman mo rin. Ang sarap. Syempre, luto ni kuya, pinakamasarap. Tikman nyo ang sabaw, masarap yan. Basta nagustuhan nyo. Wow, ang sarap ng sabaw. May kamatis, ang galing ni Kuya Jiangnan. Ang sarap kuya, busog na ako. Sir Little Lang, busog na rin ako. Ayaw mo na ba? Tama na po. Sige, hugas na ng kamay. Okay, ingat, huwag mabasa ang damit. Sana anak ko rin sila pareho no. Ate, pindutin mo lang itong switch, ilaw na. Tapos, piliin mo lang home at sheep. Ang bilis matuto ng mga bata. Ay kuya, meron pa akong papakita. Ano pa yan? Ang tawag dito ay tablet. Maraming laro dito sa loob. Halika, tuturuan ko kayo maglaro nito. Tingnan mo, ipagdikit mo yung tatlong parehong prutas. Mawawala sila at may points ka. Gusto ko maglaro, nawawala yung prutas. Minda, subukan mo muna. Ding dong dong wow. Nawala, CZ. Patingin nga ako.
Ang saya talaga. Kuya, masarap ba ito? Puro prutas iyan. Basta magkaparehong prutas magkatabi. Pindutin mo lang, mawawala sila. Naiintindihan mo ba? Yuha! Changyang, subukan mo muna. Salamat, Xiao Lang Jun. Ang saya, ang galing ko maglaro. Mingda, bakit di mo pindutin ito? Kuya, lahat to masarap. Hindi pwede match ito. Mingda, peke lang yan. Bawal kainin, ha? Anong gusto mong kainin? Hintayin mo, bibilhan kita mamaya, pwede ba? Totoo ba? Syempre tutu. Ito, at saka ito. Saging pakwan kahel ubas. O sige, mamaya tayo bibili. Mainit pa sa labas. Mamaya na lang tayo lumabas. Okay lang ba? Okay. Maglaro muna tayo. Shenyang, hubarin mo ang sapatos mo. Lumuhod ka sa sofa. Mas komportable yan. Okay lang ba? Okay lang, walang problema. Gusto ko rin. Ang cute naman. Ay, nga pala. Hindi ba kayo naiinitan suot ang gantong medyas tuwing tag-init? Ganyan kasi dito sa palasyo. Aarte ako na lolo ng paa. Tara, bibilhan ko kayo ng bagong medyas. At sandals din. Pero, okay lang, regalo ko ito. Tara na, ang cute ng cosplay. Nagsushooting ba dito? Nasaan ang kamera? Welcome po. Ang cute naman ng mga bata. Anong klaseng sapatos ang gusto mong tingnan? Gusto ko silang bilhan ng sandals para summer. At manipis na medyas. Dito po, sundan ninyo ako. Wow, rabbit. Ang gaang ng sapatos na ito. Subukan natin kung kasya. Hahaha, hehe. Kuya, maganda ba? Bagay kay Mingda ang kahit anong isuot. Ang ginhawa, kung gusto mo, bilhin na rin natin medyas. Subukan mo rin. Wow, ang lamig. Kunin na natin ang 2 pares ng sapatos pati ang mga ito na medyas. Sige po. Kuya, bibili na ba tayo ng masarap na prutas ngayon? Punta tayo grocery. Hahaha. Ayoko, gusto ko si Kuya. Kuya, yakap, hayaan mo si ate magdamit kay Mingda ng maganda. Hintayin kita dito, Mingda, okay lang ba? Kuya ang magpalit sa akin. Kuya ay lalaki, Mingda ay batang babae. Kuya hindi pwede magpalit kay Mingda. Hayaan muna si ate magpalit sa iyo, okay lang. Tingnan mo kung maganda ang damit ni ate, ha? O, ayan na. Shenyang, hayaan mo ulit si ate tumulong magpalit, pwede ba? CJ, mabait si Shenyang. Kami ni Mingda hintay lang dito, huwag ka mag-alala. Tara na, sasamahan kita ni ate magpalit ng maganda. Wow! Ang ganda ni ate. Ang ganda ng damit. Salamat sa rekomendasyon, ate. Bibilhin namin yan. Okay po. Mingda, gusto mo rin subukan? Tingnan mo ang ganda ng damit ni ate. Bigyan din natin si Mingda ng mas maganda, pwede ba? Gusto ko rin, ate. Ate, yakap, tapos magpalit ng damit, okay. Sige po. Ate, pakibilisan lang ha. Bibili pa kami ng ibang gamit. CJ. Matagal na ako nagtatrabaho dito. Ngunit ngayon lang ako nakakita ng batang napakaganda magsuot. Halika dito, baby, may salamin dito. Pwede kang tumingin. Tingnan kung maganda suot mo. Ang ganda, ang ganda. Wow, ang ganda. Ang ganda mo rin, Zizi. Bumalik na si Manager Yao. Aba, ang cute ng 2 bata na ito. Hello po, Nyangji. Ang ganda ng boses ng baby. Ang lambot pakinggan. Anong tawag mo sa akin kanina, baby? Si Mingda, tinatawag kang ate. Uy, ang mga bata, yung suot nilang damit pati sapatos. Galing sa tindahan natin, di ba? Opo, Manager Yao. Galing. Ang brand natin. Walang ibang batang nagsuot at gumanda ng ganito. Mas magaling pa kaysa mga batang modelo namin. Hi, mga baby mo ba ang 2 ito? Mga kapatid ko sila. Hello po, ako pala ang operations manager dito. Yao ang apelyido ko. Hello, Manager Yao. Ang gaganda talaga ng mga kapatid mo. Super cute pa. May proposal sana ako, gusto kong itanong. Kung pwede lang din naman sa inyo. Sige po, Manager Yao, ano yon? Pwede bang kunan ko ng litrato ang mga bata? Para sa promo ad ng tindahan namin. Ang ganda kasi nilang 2, promise. Kung gusto nyo, tulungan nyo kami dito. Hindi namin pababayaan ang mga bata. Ibigay na naming libre tong mga damit at sapatos. Sa kanila, pasensya na, hindi pwede. Kuya, pakainin mo ako ng manok. Ate, pakainin din si kuya ng manok. Hindi, okay lang. Ayaw ni kuya. Mahal ka talaga ng mga kapatid mo. Manager Yao, salamat po sa paghangang iyan para sa 2 kapatid ko. Hindi rin naman kami nagkukulang sa pera. Hindi kasi pwede itong tulong. Paalam na, senyorita. Bye, babush, baby. Di ako kampante 2 ang prinsesa ko. Mapapagod din ang maliliit na paa. Mingda, Shenyang, bili tayo ng stroller, okay ba? Anong stroller, kuya? Di ko rin sure. Tingnan natin, tara na. Boss, may double stroller ba kayo para sa 2 bata? Sila po ba ang sasakay? Kuya, ito iyon. Pwedeng twin at pwede ring ihiwalay. Matibay yan. Kaya nito hanggang 80 na kilo, walang problema. Pwede bang subukan namin? Subok lang kayo. Ang saya, kuya, hehe, Xiao Lang Jun. Ang sarap dito. Sige, eto na lang. Mingda, Changyang, bili tayo ng prutas. Sige, ayan na. Welcome. Aba, ang gaganda naman ng 2 batang ito. Super cute. Mingda, Changyang, tingnan mo, alin gusto mong kainin? Alin ang gusto ng bata? Pwede nyo muna tikman. Salamat, ate. Ang cute talaga ng kapatid mo. Pati boses, ang ganda. Salamat, ate. Pakainin si kuya. Ate, pakainin si kuya. Hindi, okay lang. Ayaw ni kuya. Mahal ka talaga ng kapatid mo. Nakakainggit naman. Huwag mong sayangin ang effort ng bata. Salamat, walang anuman. Tikman mo pa itong saging baby. Import yan, matamis. Masarap din ito. Matamis din ito. May gusto ka pang tikman? Sabihin mo lang kay ate. Gusto ko pa nito. Sige, hugasan ko muna.
Maasim at matamis, cherry tomato. Maliit na kapatid, hindi ito tawag na kamatis. Ito ay cherry tomato. Busog na ako. Ayoko na, kuya, uwi na tayo. Kumain lang tapos tumakbo agad. Libre lang ba to? Hindi ito bagay sa isang prinsesa ng tang. Bumalik na lang kung gusto pang kumain ng prutas. Yung mga natikman kanina na prutas, pagbili tayo ng kaunti bawat isa, dadalhin natin pa uwi. Pero mas mabuti, kaunti lang bilhin. Kung masyadong marami, hindi maubos. Madaling mapapanis. Puno na ang baterya ng Mingda electric fan. Pwede na nating gamitin mamayang gabi. Dalhin din ang tablet pa uwi. Kayo ni ate maglaro niyan. Kailangan din nitong i-charge. Kapag naubos ang baterya, dalhin dito para charge. Si Kuya Changyang ay bumili uli ng tablet para sa'yo. Bukas darating na yun. Salamat, Kuya. Lahat ng prutas dadalhin din pa uwi. Yung iba, hugasan muna bago kainin. Hindi na kailangang sabihin pa. Alam na rin yan ng mga kasambahay ng prinsesa. Buti na lang itong magic tool hindi kailangan ng tao para magbuha. Kung hindi, ang hirap dalhin lahat ng ito. Bukas ulit si Mingda babalik. Kung hindi ka uwi, hindi rin makakauwi si ate, tama ba? Kuya, alis na kami. Sige, kuya, paalam. Nakasanayan ko na naandyan si prinsesa. Bigla akong nalito sa katahimikan. Hindi ko alam ang susunod na gagawin. Ayos lang, babalik din naman si prinsesa bukas. Si Sisi Changyang. Ate, nakauwi na ako. Mahal na ginang, pumunta si Prinsesa Jinyang para hanapin ang immortal. Sumama rin si Prinsesa Chengyang. Ha? Pati si Chengyang sumama? Hindi ba para lang kay Zier ang immortal na iyon? Bakit pati si Chengyang pinayagan? Pumunta sa Fenyang Pavilion. Kadalasan, bumabalik si Zier pagkatapos ng tanghalian. Kung pupunta ka ngayon, maghihintay ka lang ng walang saysay. Medyo nag-aalala pa rin si Mama. Sa palagay ko, wala namang masama. Hindi ba sabi ni Zier kailangan pang i-charge ang fan? Talagang pupunta naman talaga ngayon. Nagkataon lang na sumama rin si Chengyang. Mukhang wala namang magiging problema. Marami pang gawain si Mama. Ako na lang ang maghihintay. Tama, medyo madilim na rin sa silid. Panahon ng magsindi ng ilaw. Pwede ko bang hawakan ang ipinadala ng immortal kay Sisi? Ang galing naman. Napakaliwanag ng silid, parang umaga. Itong immortal, gusto lang si Sisi. Wala naman sigurong panganib kayong dalawa. Si Sisi Changyang. Ate, andito na ako. Tingnan mo, kuya, binigyan ako ng maraming pagkain. Sa wakas, nakauwi na. Pero parang hindi bata ang dalawang ito ah. Yuzhu, pakisabi kay mama. Sabihin mong nakauwi na sina Chengyang at Sisi. Opo, prinsesa. Ate, anong ginagawa mo dito? Bakit ngayon lang nakauwi sina Sisi at Chengyang? Ang ganda ng suot mo. Bakit parang hindi ko anak si Sisi Changyang? Sisi Changyang, saan galing ang mga damit ninyo? Binili ng Kuya Immortal. Bumibili rin pala ng damit ang Immortal. Hindi ba damit ng Immortal euros di naman binibili? Parang nagiging mas normal na itong Immortal na ito ah. Pero ang ganda talaga ng mga damit. Mama, kain na. Ako na lang ang kakain, Mama. Hindi ako gutom, Mama. Masarap nga talaga. Hindi kayang lutuin ng kusinero sa palasyo ng ganito kasarap. Mama, kainin niyo yung kay ate ha. Kainin niyo rin yung sa inyo. Masarap ba, Mama? Sobrang sarap. Kumain ka rin, ate. Mama, ang sarap talaga nito. Nan. Anong lasa? Bakit ang bango? Dumating na ang mahal na hari. Sumaludo kay Papa. Hala, anong suot ni Sisi at Changyang? Mahal na hari, kakaiba ang tela ng dalawang damit na ito. Ngayon ko lang nakita. Tama po, kung hindi galing sa immortal, hindi mo makikita sa mundo. Ano naman itong mga ito, mga masasarap na pagkain? Lalagyan lang ito ng pagkain. Naubos na ang laman, lalagyan na lang natira. Kaya pala naamoy agad ni Emperador ang bango pagpasok. Papa, Mama, pakita ko sa inyo ang nagsasalitang tupa. Dinala ni Sisi ang nagsasalitang tupa sa bahay. Ha? Uy, ang liwanag ng tablet na yan. Ano ba talaga ang magic tool na ito? Wow! Totoo, nagsasalita nga ang mga tupang ito. Hindi ko inakala, maliit lang na tablet ito. Pero marami palang tupa sa loob. Hindi siguro totoo ang mga tupang ito, ayon kay Emperador. Hindi kasi parehong hitsura sa tunay na tupa. Para sa akin, iba talaga ang mga tupa sa mundo ng immortal. Kumpara sa mga ordinaryong tupa. Tapos nagsasalita pa. Tama si Reyna. Mama, tingnan mo, natumba na naman ang maliit na lobo. Parang di masyadong matalino ang lobo sa mundo ng immortal. Sisi, puro tupa lang ba nasa loob? Papa, pwede ring maglaro ng matching game dyan. Ano ang matching game? Papa, tuturuan kita maglaro. Ganun pala. Pagsamahin lang ang tatlong pare-parehong larawan para mawala. Nakakatuwa nga ito. Sisi, Papa naman maglalaro. Sige po. Oy, bakit namatay ang tablet, Sisi? Di ko rin alam. Siguro lobat na. Sabi ni Kuya Nana, kapag walang kuryente, hindi na pwedeng gamitin. Yung electric fan kailangan charge. Kailangan din bang i-charge ang tablet na ito? Hindi ko rin alam kung ano ang kuryente. Nakakainis naman. Tita, hindi ito tawag na maliit na board. Ang tawag dito ay tablet. Tablet. Sisi, ang tablet na ito, kailangan din ba charge kay Kuya Immortal mo? Pwede bukas? Bukas kailangan ring charge ang fan. Sige, hintayin natin bukas pagka-charge. Saka na ulit titingnan ni Papa. Okay, Sisi, may mga bagay pa sa lupa. Ayos lang, dalhin lahat ng pagkain dito. Opo.
Karamihay mga prutas na hindi pa nakikita. Niloloko ako ni mama pati ni papa. Mas matamis pa kaysa sa prutas galing palasyo. Mahal na hari, sobra naman ang pagmamahal ng immortal kay Sisi. Binigyan pa ng maraming magic tool. Hindi namin alam paano magpasalamat. Nga, para sa immortal, parang sandali lang bigyan ng kayamanang pambihira. Hindi rin namin alam kung sino talaga ang immortal na ito. Tumatanggap kaya siya ng dasal mula sa tao? Sino kaya ang makapangyarihang immortal na ito? Tumatanggap ba siya ng alay mula sa mga tao? Tanungin mo kaya si Sisi, malalaman natin. Sisi, alam mo ba ang pangalan ng kuya mong immortal? Ano ang apelyido at pangalan niya? Hindi ko rin alam. Sinabi niya tawagin ko siyang Kuya Jayangnan. Baka ang titulong immortal niya ay Jayangnan? Mukhang ganoon nga. Ay, Zhang-anan, nandito po, pupuntahan ko agad ang mga bihasang manggagawa. Gamitin ang pinakamagandang kahoy. Gawin ng isang dekalidad na altar para kay immortal Jayangnan. Susunod po, salamat sa immortal sa pagprotekta sa mahal na prinsipe. Nagmamakawa ako na patuloy niyong gabayan si Sir ng ligaya at kaligtasan. Walang sakit, walang problema. Para ito kay Kuya Jayangnan. Ibibigay ko to sa kanya kapag binisita ko siya. Alam niya kapag mahalaga sa puso mo. Alam siguro ng immortal ang pasasalamat ko. Sisi, kailan ka mag-charge ng tablet mo? Kahit kailan, pwede lang. Ganito pala ka-relax ang oras ng mga immortal. Baka ganoon talaga, malaya at payapa. Di ako papantay, ako si Lear. Ama, ina, pwede rin ba akong sumama kay Sisi? Makita ang immortal na iyon. Sisi at Shenyang ay masyadong bata pa. Ano nga ba ang hitsura ng immortal na nakita nila? At saan naman ang lugar na iyon? Wala tayong alam. Kung makasama ko si Sisi, mas panatag kami ni na ama at ina. Mas magiging panatag sila sa susunod. Mahal na hari, tama si Lichi. Kung si Lichi ang makakita kay immortal, panatag na kami. Mas magiging kampante kami dalawa. Pero kailangang tanungin pa si Sisi. Di namin alam kung gusto kang makita ng immortal. Kung napayagan si Shenyang, siguro ako rin pwede. Pwede sigurong sumama. Sisi, ang mga alay na iyan para kay immortal. Walang galawin. Okay lang. Lahat ng pagkain ng immortal, si Sisi na rin ang kumain. Pare-pareho lang yan. Pwede ba akong sumama maghanap kay kuya mong immortal? Bakit naman? Sabi ni Kuya Jayangnan, bawal sabihin sa iba. Si ate, di naman iba yon eh. Tama ba? Kita mo, pati si Shenyang kasama ka rin? Sige na nga. Hahaha, muah, hahaha, kailan tayo pupunta? Pwede na ngayon. CJ, Sisi, paano tayo pupunta? Yung immortal ba ang susundo sa atin sakay ng ulap? Tara, pumasok tayo. Bahala na sila. Determinado at kalmado. Tingnan natin doon. Tama po kayo, mahal na hari. Hahaha. Kompleto na ang tablet at electric fan. Kompleto na po, Sisi. Aalis na tayo. Ate, sandali. May dadalhin akong regalo kay kuya. Ang dami niyang pagkain para sa akin. Dapat may dala rin ako para sa kanya. Sige na, ang bait mo, Sisi. Alam pa magdala ng regalo kay Kuya Immortal. Ikaw ang pinakamabait. Nga, tara na. Sisi, anong gagawin natin sunod? Sisi, bawal galawin yan. Dadalhin ko to kay Kuya. Sige na nga, bahala na sila ama't ina, di ko kasalanan. Sisi, Immortal ba ang susundo sa atin? Paano tayo makipag-ugnayan sa Immortal? Tingnan mo, gamit to. Anong nangyayari dito? Dati, si Princess lang mag-isa. Sunod, sumama si Princess Shenyang. Ngayon, tatlo na sila. Yung bagong dumating, Princess din kaya siya. Napadpad yata ako sa pugad ng mga prinsesa. Kuya Jayangnan, siya ba iyon immortal? Iba sa inaasahan ko siya. Hindi nga mukhang matandang immortal. Wala namang aura ng isang immortal. Kahit papaano, di nararapat sa ganitong anyo. Plano ko pa naman, baka kailangan kong yumuko. Mukhang di na kailangan ngayon. Mingda, sino siya? Kuya Jayangnan, pahiram po ng bahay ni ate. Si Atli Lizzie. Nga, kilala ako ng batang ito. Narinig kong sinabi ni Mingda. Ito ang anak na babae ni Emperor Lishimi ng Tang. Siya ang Princess Changle ng Tang. Kaya nga Lizzie ang tawag sa kanya. Halata naman na maganda siya. Huwag na kayong tumayo dyan. Dito na kayo umupo. Ay, ano yung hawak ni Mingda? Galing kina ama't ina, bigay para kay Kuya Jayangnan. Para sa'yo. Para ba itong alay sa akin? Si ama't ina ko, dahil sa kabutihan ni Immortal sa kapatid ko. Kaya inalay nila ito kay Immortal. Laki naman ng kalituhan. Umupo muna kayo. Totoo nga, kakaiba ang mga gamit ng immortal. Ang hirap kausap ng mga bata. Tingin ko, edad ni Princess Changle parang nagdadalaga pa. Siguro, nasa rebellious stage pa siya. Immortal, magbihis na po muna kayo. Si Lilai Z ay galing Tang Dynasty. Baka nahihirapan pa siyang mag-adjust. Kahit medyo bukas na ang Tang ngayon. Pero pagkumpara sa ngayon, malaki pa rin ang agwat. Sige, hintayin niyo muna. Tama nga, lahat dito iba kaysa sa Tang. Di ko lang inakala, maliit pala bahay ng immortal. Bunso, may gusto akong sabihin sa'yo. Di ako immortal. Karaniwan lang akong tao. Tao lang, tao lang. Kung simpleng tao ka lang, bakit ang dami mong magagandang gamit? Maliit man bahay mo, di lahat ng tao may ganitong bahay. Bata pa masyado si Mingda. Kaya di ko pa pinapaliwanag sa kanya. Baka di rin niya maintindihan. Naiintindihan ko. Sige, Mingda. Marunong ka naman. Sabi mong di ka immortal. Bakit iba ka sa amin? Ganito kasi yon. Kayo ay tagatang dynasty. Ako, galing sa mahigit 1,000 taon sa hinaharap. Sinasabi mo, 1,000 panandang pandagdag taon kang mas bata sa Tang. Sa wakas na ipaliwanag ko rin. Parang pumunta kayo sa future. Naiintindihan niyo ba? Ano daw? Sabi mong galing ka sa 1,000 taon makalipas ng Tang. Sa wakas malinaw na. Nasa hinaharap nga kayo ngayon. Gets niyo ba? Ha? Hinaharap, lampas 1,000 taon. Paano po kayo nagkakilala ni Sisi? Matagal ng kwento yan. Ngayong nandito ka na. Alam mo na siguro tungkol sa Jade Pendant?
Dapat Paris ang jade pendant ni Mingda. Meron din ako dito. Baka dahil sa dalawang jade na ito, napunta si Mingda sa lugar ko mulatang. Sinasabi mong aksidente lang ang lahat. So si Princess pala ang pumupunta dito, hindi dinadala ng immortal. Walang ganyan talaga na dinadala ng immortal. Hay naku CZ. Napakaastig mo talaga, IG. Dahil kuya ang tawag ni CZ, sisimulan ko rin. Tawagin na lang din kitang kuya. Pwede mo akong tawagin kuya. Mas bata ka naman sa akin. Sandali lang. Ikaw nga yung naunang maipanganak ng 1,000 taon. Bahala na. Kung ayaw, tawagin na lang kitang little kuya ko. Ngayong alam natin hindi siya immortal. Di na ako kinakabahan. Mabait ang ugali niya. Chill lang siya. Kaya siguro dikit si Sisi sa kanya. Ngayong 1,000 taon mahigit na ang panahon, kuya. Sino ang emperor ngayon? Anong taon na ang tawag? Grabe. Dapat gawaan ng documentary tungkol sa tanong na to. Pwede i-broadcast ng 3 taon. Paano ba sasabihin? Una, wala nang Tang Dynasty ngayon. Wala na rin emperor. Ano, wala nang Tang Dynasty. Ibig sabihin ba, tapos na ang Tang Dynasty? Huwag kang magalit muna, maliit na ate. Mula Tang Dynasty hanggang ngayon, maraming beses na nagpalit ng dinastya. Di ko akalaing bata lang, mga 12 o 13 edad. Ang lalim ng isip mo. Ate, gusto mo mag-usap tayo ng iba? Kuya, paano nagwakas ang Tang Dynasty? Ay, teka lang. Grabe, hindi ko alam din dito. Ang alam ko lang ay panahon ng Zhenkuang. Pagkatapos ng Zhenkuang, ewan na kung ano nangyari. Pero bilang batang henerasyon, ayoko mapasubalian. Hindi pwede magpatalo sa bata. Imposible, di mangyayari. Hintay lang sandali, ate. Pupunta muna ako sa kwarto. Ang dami naman yan. Kahit 3 araw, di matatapos ang kwento. Maraming dahilan kung bakit nagwakas ang Tang. Hindi basta-basta mapaliwanag ng isang salita. Magbibigay lang ako ng maikling buod. Kapangyarihan ng eunuch, pagkakabaha-bahagi, pag-aalsa ng magsasaka, paghahati ng mga lords. Ito ang 4 na pangunahing dahilan. Naiintindihan mo ba, ate? Meron pa ba? Grabe, naiintindihan mo lahat. Di ko nga alam ang sinabi ko. Kuya Jiangnan, nagugutom na ako. Sa kakadaldal, di ko naisip yun. Nakalimutan magluto. Baka di na umabot kung magluluto pa. Mas maganda lumabas tayo kumain. Lumabas kumain. Lumabas, mundo na ito ay higit 1,000 taong sa hinaharap. Di pa nga namin nakikita ng maayos ang mundo. Tara, pagkatapos kain, balik tayo dito. Nakakaistorbo na kami, kuya. Pwede na sumakay ng sasakyan. Bakit ang saya mo sumakay ng sasakyan? Kuya, yakap. Haha. Dito tayo dumaan. Iron box na hindi masyadong malaki. Bakit parang kulungan? Ate, bilis sumakay. Pumasok na ang 2 ate. Walang dahilan mag-alinlangan. Ang sikip ng espasyo, nakaka-pressure. Gumalaw din ang box. Ate, natatakot ako. Bakit gumagalaw mag-isa ang box? Baka machine ang nagpagalaw. O baka magic ng immortal. Relax, yan ang tawag nating elevator. Safe yan. Nasa taas ba tayo kanina? Bumaba na tayo ngayon. Ate, sasakyan na. Upo ka rin sa likod. Sakto, pwede mong bantayan sila. Ito ba ay sasakyan? Bakit gumagalaw mag-isa? Kung simple, di mo maintindihan. Kung komplikado, mas di mo maintindihan. Noong Tang, kailangan ng baka, kabayo, o tao ang sasakyan. Ngayon, iba na ang sasakyan. Gas o kuryente lang, gagana na. Iba na rin ang tawag dito kaysa sa Tang. Batang babae, tawag dito ate o maganda. Batang lalaki, tawag kuya o gwapo. Sa edad niyong 3, tawag lang kuya o ate. Natandaan ko na, kuya, di mo ba naramdaman ang init? May aircon kasi sa bahay. May aircon din sa sasakyan, kaya di mainit. Mamaya, mall naman, di mainit. Aircon. Wow! Anong klase ng karne ito? Ang bango at lambot, sarap talaga. Beef yan. Beef, pwede bang kainin ang karne ng baka dito? Baka, pang-araro ng bukid. Di ba alam ng mga tao ngayon ang halaga ng baka? Ngayon, di na kailangan ng baka sa pagsasaka. Yung mga baka, karamihan, pinapalaki para kainin. Talagang pankarne. Sige, wag mong tanungin pa. Di mo rin maiintindihan. Payment successful. Tara, lakad na. Sa palasyo, di rin ako nagdadala ng pera. Nakalimutan kong magdala ngayon. Kuya, ikaw na bahala sa bayad. Lakasan lang nating lakad, tahimik lang. Gusto niyang kumain ng libre. King's meal. Princess, di ka dapat ganito. Kumain ba ng libre dito? Tara na, bayad na. Walang problema. Bayad na. Ngayon, lahat online payment. Bayad na, wag mag-alala. O, balik ulit sa susunod. Ingat sa pag-alis. Kuya, bayad mo talaga ang pagkain. Bayad na, walang libre na pagkain para sa bisita. Di ko nakita si kuya nagbigay ng pera. At ano yung online payment? Sa panahon natin, wala nang pera o barya. Paper money na lang. Paper money. Ngayon, kahit paper money, di na laging bitbit. Nilalagay na sa bangko, tapos cellphone na lang pambayad. Gusto mo maglaro muna bago umuwi. Uwi na tayo. Ba't nagmamadali? Mas mabuti wag tatagal ng sobra. Baka mag-alala si tatay at nanay. Oh, sige, uwi na tayo. Kuya, solo ka ba sa bahay? Grabe, solo ang bida ng time travel. Tomato orphanage, sikat yan. Uy, pa. Nasaan si mama? Anong gagawin mo? Gusto mo mag-milk? Isa pa, batang lalaki. Dapat may dahilan ka talaga. Oh, sige, okay na, walang problema.
Mukhang may bagay na di rin tiyak. Ang laki ng tablet na ito. Azi, ito ay kuryente. Elemento ng kuryente. Kuryente pa rin. Xiao Langjun. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko kanina. Ikaw lang ba mag-isa sa bahay? Siyempre, hindi. May mga magulang pa. Pero hindi sila nakatira kasama ko. Wow, ang galing mo. Huwag kang mahiya sa akin. Kung may tanong ka, itanong mo lang. Ang ibig kong sabihin kanina ay, Xiao Langjun, ganito na edad mo, wala ka pang asawa at anak. Bata pa naman ako, munting kapatid. Kailangan ko pa yatang ipaliwanag ito. Dito sa amin, karamihan sa edad ko, hindi pa kasal. Nga pala, kung tama tandaan ko, hindi ba kasal ka na? Hindi pa, kailangang maghintay pa. Paano mo nalaman, Xiao Langjun? Si Zizi ang madaldal. Hindi si Minda ang nagsabi sa akin. Nakalimutan mo na ba, munting kapatid? Galing ako sa hinaharap, kaya alam ko ang ilang kasaysayan, normal lang yun. Tama, ako ang nakaligta. Xiao Langjun, sinasabi mo bang may tala tungkol sa akin sa kasaysayan? Naman, prinsesa ka ng datang Zhenguan period. Hindi naman ikaw ang pinakamatanda. Ang sabi sa kasaysayan, mataas ang rating sa'yo. Pinagtatawanan mo ako, Xiao Langjun. Totoo yung sinabi ko. Kung di ka maniwala, pwede kong ipakita sa'yo. Sandali, bukod sa papuri sa kanya. Sinabi rin sa kasaysayan na namatay siya bata pa. Wala pang 21. Sabihin sa batang 2 o 3 anyos, kung kailan siya mamamatay. Hindi ba sobrang malupit yun? Huwag na nating tingnan yan. Basta mataas ang tingin nila sa'yo. Xiao Langjun, may tinatago ka ba sa akin? Ayaw mong malaman ko. Minsan, mas mabuting hindi mo na lang malaman. Kung masama nga ang mangyayari, malaman mo agad. Hindi ba mas mabuting maiwasan iyon? May point ka din. Xiao Langjun, parang weird ang sulat dito. Ayusin ko muna. Salamat, Xiao Langjun. Sabi ko sa'yo, huwag mo nang tingnan. Ang kapalaran ng tao, nakadepende kay Bathala kung hanggang kailan ako mabubuhay. Hanggang doon lang ako aabot, kaya okay lang yan. Si Minda, parang 12 lang ang inabot. Pero lahat yan pwede namang baguhin. Hindi lang Diyos ang nagpapasya dyan, lalo na simula nang makilala mo ako. Sobra namang hindi patas ng tadhana. Bakit pinapahirapan si Tisitis? Ano bang ibig sabihin mo dyan, Xiao Langjun? Ibig mo bang sabihin, gusto ko pang tingnan ang tungkol kay nanay? Sige na nga, dapat handa na ang loob mo. Hindi totoo lahat yan. Di ba hindi totoo to, Xiao Langjun? Ate, bakit ka umiiyak? Huwag ka nang umiyak, munting kapatid. Baka matakot si Naminda at Changyang. Okay lang ako, ate. Ayos lang ako, ate. Punasan mo yan luha mo. Kahit totoong lahat yan, hindi pa naman nangyayari. Pwede pang magbago ang mga hindi pa nangyayari. Na-check ko na ang dahilan kay Minda dahil sa sakit yan. Namana niya ang sakit ni nanay. Sa datang mahirap gamutin yan. Pero sa amin, hindi naman malala yan. Walang mangyayaring masama kay Minda. Pero, yung sayo at kay nanay mas komplikado eh. Ayon sa records, si nanay nag-asawa kaagad kay tatay mo. Maaga siyang nanganak, tapos sunod-sunod pa kayong magkakapatid. Lalo siyang nanghina. May sakit na rin talaga siya noon, kaya maaga siyang namatay. Pero pwede pa rin maiwasan o maagapan. Kahit mahina katawan ni nanay, pwede pa rin alagaan. Yung sakit niya, madali lang gamutin sa amin. Hindi man tuluyang gumaling, hindi naman delikado sa buhay. Pinakamalala, hahaba pa buhay niya. Hindi lang hanggang 30 siya abutin. Hindi mo gustong malaman ang tungkol sa'yo? Sige, gusto ko rin. Malaman kung bakit 23 lang taon ko sa mundo. Sige, sabihin mo na, Xiao Langjun. May tanong muna ako. Magsabi ka ng totoo, ha? Sige, magtanong ka, Xiao Langjun. Gusto mo bang mapangasawa si Zhang Sunchong? Ang kasal, depende sa magulang at sa tagapamagitan. Gusto mo ba o ayaw? Wala pang nagtatanong kung ayaw ko. Ayos, mas madali yan. Sabi nga, mas mabuti pang sirain ang 10 templo. Huwag lang wasakin ang kasal. Kung gusto mong magpakasal, wala na akong masasabi pa. Kung ayaw mo naman, mas madali na ayusin yan. Pareho kayo ni nanay ang dahilan. Maaga kang nanganak, naapektuhan ang buhay mo. Isa pa, kayong magkakapatid. Lahat naman na ang sakit ni nanay. Mahirap gamutin sa datang ang sakit na yan. Yan din ang dahilan, panghuli, at pinakaimportante, kasi kinasal ka kay Zhang Sunchong. Anong ibig mo sabihin dyan, Xiao Langjun? Pinatay ba ako ng pinsan kong si Zhang Sunchong? Alam mo ba ibig sabihin ng pag-aasawa ng magkadugo? Ano yung pag-aasawa ng magkadugo? Sa madaling salita, magkamag-anak na tuwirang dugo, bawal magpakasal. Naintindihan mo ba? Alam mo na pala. Akala ko makakapagmayabang pa ako dahil dyan. Yan ay alam na ng lahat. At nabasa ko rin naman ang mga aklat tungkol dyan. Alam na raw ng lahat. Bakit mo pa rin papakakasalan si Zhang Sunchong? Sabi sa Zuozuan kapag magkapareho ang apelyido, kaunti ang anak. Ibig sabihin pag magkamag-anak ang kinasal, walang masyadong supling. Pero sabi din na masaya ang mag-asawa ng magkaangkan. Pero maaari raw manganak ng may kapansanan. Hindi naman kami magka-apelyido ni pinsan. Di ba okay lang yun, Bob? Mali ang pagkaintindi mo doon, munting kapatid. Hindi lang Zuozuan ang nagsasabi niyan. Hindi kompleto ang sinasabi mo. Hindi lang sa tatay na pamilya ang magkadugo. Kasama rin ang side ng nanay sa relasyon. Kaya nga dugo ang binibilang. Pareho kayong may dugo ng nanay at tatay, gets mo? Kahit ganyan pa, ang pinaka-epekto naman, pwede magkaanak ng may kapansanan. Pwede bang maka-apekto din sa buhay? Naman,
Sa kasal ng magkadugo, hindi lang ang anak ang nagkakasakit. Mas marami ring hirap sa panganganak. Kahit di mamamatay agad ang babae, nag-iiwan ng marami na komplikasyon, mabigat epekto sa kalusugan. Ah, ganun pala. May punto ka riyan, siya o lang Jun. Pero matagal nang napagkasunduan ang kasal namin ni pinsan. Mahal ako ni tatay pero hindi madaling baguhin ang ganito. Madali lang ayusin yan dahil di lang ikaw ang may ganitong kaso. Sa buong datang, madami din siguro ganyan. Dahil dito, madalas namamatay ang mga buntis at sanggol. Malamang hindi kakaunti, buhay ng tao ang nakataya. Ang daming namamatay taon-taon dahil dito. Hindi ba dapat ang maharlika ang magpakita ng halimbawa para maiwasan ito? Nga, puro sarili ko lang iniisip. Di ko naisip na milyon-milyong tao pa sa tang. Pareho din ang problema nila sa akin. Di pa nila alam. Salamat sa payo mo, maliit na Ginoo. Walang anuman yan. Sabi nga, ang pagsagip ng buhay ay higit pa sa pagtatayo ng 7 templo. Ewan ko ilang templo ang natulungan natin ngayon. Parang may sense of achievement ako dito. Kuya, ba't ka natatawa? Ang dami ko talagang natutunan dito sa Jiangnan. Hindi lang ang problema ko ang naayos. Tinulungan pa ang marami sa tang. Basta nakatulong ako, ayos na yon. Mukhang inaantok na si Mingda. Karaniwan, natutulog siya pag ganitong oras. Simula noong andito siya, hindi pa siya natulog tuwing tanghali. Siguro, puro laro lang siya. Maliit na Ginoo, baka di na kami manggulo pa. Uuwi na lang kami ni Sir at Changyang para matulog. Di kailangan magmadali, dito na lang matulog sila Mingda at Changyang. Baka hindi maganda yan. Walang masama dyan. Magpahinga lang sila dito saglit. Mingda, pahinga ka muna. Hindi ka pwede laging nanonood ha. Gusto mo ba humiga sa kama sandali? Kuya, yakap. Sir, bawal yan. Okay lang, wala yan. Salamat. Salamat, maliit na Ginoo. Nan, ang bait mo kay Sisi. Oh, Aislet. Sa totoo lang, nagpapasalamat ako kay Mingda. Sobrang boring mag-isa noon. Simula dumating si Mingda, doon ko naranasan ang saya. Paano kayo unang nagkakilala? May dahilan kasi, iniisip ko rin yon. Noong umagang yon, bigla ko na lang siyang nakita. May bagong bata sa bahay namin. Sobrang natakot talaga ako noon. Haha, may biglang bata sa bahay mo. Nakakatakot talaga yon. Muntik na talaga akong tumawag sa pulis. Pulis, sa tang siguro tawag nyo ay bauguan. Gets ko na. Haha. Si Sir, hindi ba natakot? Mas matapang si Mingda kaysa sa akin. Di man lang siya natakot. Si Mingda pa nga ang unang bumati sa akin. Pero siguro, gwapo kasi ako. Magaan ang mukha ko. Tinanong ko kung anong pangalan niya, di rin niya alam kung saan siya nakatira. Nag-alala talaga ako noon. May dagdag biglang bata sa bahay. Di ko alam paano ipaliwanag sa iba. Baka isipin nilang magnanakaw ako ng bata. Sabi pa niya, lolo daw niya ang emperador. Akala ko nag-imbento lang siya. Hindi ko akalaing totoong prinsesa pala siya ng tang. Sobrang swerte ko naman. Nakahanap ako ng ganitong cute na bata. Tapos ano nangyari? Tapos nakumpirma ko ang pagkatao ni Mingda. Inisip ko na paano siya maibabalik. Baka nag-aalala na kayo noon. Nagpanik talaga kami noon. Nawala ang leon. Si Papa at Mama sobrang nag-alala. Lipat na lang natin sila Mingda at Xiaoyang sa kama. Hindi magandang magpahinga ng ganyan. CJ. Madaling lamigin ang tiyan ng bata pag naka-aircon habang natutulog. Ang attentive mo naman, maliit na Ginoo. Sobra ka namang puri. Maliit na Ginoo, si Emperor Taizong ba ay si lolo ko? Tama, sa hinaharap, tinatawag nilang Li Shimin ang Emperor Taizong ng Tang. At ang title niya ay Emperor Wen. Iba na talaga ang mundo natin. Naiintindihan ko naman, sa kasaysayan, napakagaling ng lolo at mama mo bilang Emperor at Empress. Walang duda dyan, ang Tanggaozong ay si kuya ko, si Li Chengqian, di ba? Ayon sa pangalan, mukhang maayos din siyang Emperor. Hindi si Li Chengqian ang Tanggaozong mo. Hindi magkasundo sina panganay at ikalawang prince. Baka si second prince Litai ang nagrebelde. Maliit na Ginoo. Gusto mo bang sabihin si second brother Litai ang naging emperor? Hindi si Tanggaozong, hindi rin si Li Chengqian o si Li Te. So bukod sa dalawang kuya ko, sino pa kaya ang magmamana ng trono ni Lolo? Maliit na Ginoo, sino ba talaga si Gaozong? Yung kapatid mong si Lizai. Si sino? Paano nangyari yon? Ano bang nangyari talaga? Bakit hindi si kuya ang naging emperor? Kasi nagrebelde si kuya mo. Ano, si kuya? Si Li Chengqian naman talaga ang crown prince. Siguradong siya ang papalit kay Lolo. Maliit na Ginoo, may nakasulat ba sa history? Bakit nagrebelde si kuya ko? Meron, dahil kay Lolo mo rin. Crown prince si Li Chengqian. Pero paborito rin ni Lolo si Li. Kaya napaisip si Li Chengqian. Gusto lang talaga ni Lolo ang second brother. Pero crown prince pa rin si kuya. Baka overthink lang si kuya. Maaring ganoon nga. Ang lesson ng nakaraan na riyan na. Alam mo naman paano nakuha ni Lolo ang trono. Kahit crown prince ka. Basta may gustong mag-agaw ng trono. Pati buhay mo, delikado. Di sigurado kung papalitan pa ni Lolo ang crown prince. Depende sa plano ni Litai. Nakikipag-agawan ng pabor si Litai kay Lolo. Walang maniniwala na di niya gusto ang trono. Siguro walang naniniwala dyan. Pero kahit ganun, bakit hindi si second brother ang naging emperor? Bakit si Sino? Dahil ito ang takot ni Lolo mo. Ayaw na niyang magkapatid ay magpatayan uli. Ayaw niya ng madugong away ulit. Si Lizzie kasi, mahina ang loob. Di pala agaw or agresibo. Saktong-sakto sa gusto ni Lolo mo. Yung taong mapagkakatiwalaan ng lahat. Yung dalawa kong kuya, grabe kung maparusahan yon ah. Malungkot siguro naging ending nila. Walang pinatay sa kanila. Si Li Chengqian naging ordinaryong tao na lang. Tahimik na nanirahan sa Quanzhou. Si Li Tai, mula prince ng Wei, naging prince na lang ng Dongliao. Sino man magmana ng trono, basta buhay pa ang dalawa kong kuya, ayos na.
Kuya Jiangnan, gising na si Mingda. Gusto mo bang uminom ng tubig? Sobrang alaga mo kay Sir, maliit na Ginoo. Mas inalagaan mo pa siya kaysa sa akin. Mingda, dahan-dahan lang ang inom. Maliit na Ginoo, ang ganda ng basong ito. Mahal ba ito? Hindi, 2 yuan lang. Magkano ang 2 yuan? Ayon sa nakita ko online, ang 2 yuan dito, parang katumbas ng isang tanso sa tang. Pero, kung meron kang normal na kayuan tumbao, ilagay mo sa market, siguro aabot ng 20 hanggang 30 yuan ang bentahan yan. Uy, isang copper lang itong magandang baso na to. Normal lang to, baso lang yan. Walang espesyal dyan. Meron din naming Luli Cup sa tang. Pero di kasing ganda neto. Hindi sing pino ang korte, hindi kasing nipis. Di rin kasing linaw, baso lang naman yan, wala sa itsura yan. Sa 2 yuan shop, ang dami niyan, iba-ibang klase pa. Pero di yan yung liuli na sinasabi mo. Ang tawag dito ay salamin. Medyo may kaibahan sa liuli. Ang salamin, napakalinaw at walang bahid. Walang halo, makinis ang texture. Ang lamig sa kamay. Yung ganitong salamin, kung dadalhin mo sa tang, malamang magkamal ka ng pera. Puro kay princess lang ang inaatupag mo. Naalala ko tuloy, mula dumating si Lilizun, wala pa siyang nainom na tubig. Hindi yata tama yan sa bisita. Uhaw ka ba, maliit na ate? Gusto mo bang uminom ng kahit ano? Maabala pa kita, maliit na Ginoo. Kuya, gusto ko rin uminom. Mainit ang panahon, inom tayo ng Coke. Bakit ang lamig nito? Si Olangjun, paano ito buksan? Tuturuan kita. Tikman mo kung masarap ba. Si Olangjun, pwede ba talagang inumin ito? Syempre, masarap yan. Tawag dito happy water ng mga tamad. Lalo kang sasaya habang umiinom. Kuya, gusto ko rin uminom. Di ka pwedeng uminom. Hindi maganda para sa katawan yan. Anong klaseng sagot yan? Pag ako ba uminom, maganda para sa katawan ko? Bakit si ate pwedeng uminom? Kasi mas matanda si ate kaysa sa iyo. Bakit hindi umiinom si Changle? Si Olangjun, huwag mo akong biruin. Hindi ba bawal inumin ito? Kung pwedeng inumin, bakit bawal kay Sisi? Mas matanda nga, mas mautak. Kung ako ang maliit na prinsesa, ubus ko na agad ito. Sarap. Akala ko mali ang tingin ko. Ang tamis at ang lamig, sobrang sarap talaga. Ang saya sa lasa, parang nakakahay. Gusto ko rin, gusto ko rin. Si Olangjun, bakit bawal kay Sisi? Kapag sumobra ka dito, masama talaga sa katawan. Pero kaunti lang, ayos lang. Mas mabuti pa ring iwasan ng mga bata. Nakakaapekto sa paglaki. Masama din sa ngipin. Kung masama, bakit iniinom pa rin? Kasi masarap eh. Year 07 isa Mingda, kunti lang ha. Maanghang, sobrang kunti lang. Kuya, wasabi isang konti lang din. Ang smart-smart na ni Prinsesita. Kunti pa nga, reklamo pa. Jayang nanan kuya, hindi pa rin binabalik kahit kunting utang lang. Mingda, sobra pa ba sayo? Wala akong tiwala. Pahingi pa na wala talagang sobra. Wala talagang sobra. Ganun pala ang ibig kong sabihin konti. Iba pala ang konti niya sa konti ko. Mingda, sapat na ba ang ganito kadami? Okay na yan, kuya. Mingda, hindi na pwede dagdagan ha. Kuya, ito na ang konti. Sige, 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 kuya tatandaan ko. Dagdagan mo pa, mapupuno na. Kunti pa ulit, tikman mo na, baka matapon pa. Masarap pa talaga ito o hindi? Giant kuya, super cute ng batang ito. Kuya, tingin lang ng isang beses. Hindi mo kayang tumanggi sa kanya. Anong gusto mo, kuya? Ubus na ni Woda. Dapat alam mo na. Tapos inom, ibaba mo na baso. Pero, kaunti lang talaga na inom ko. Anong gagawin ngayon? Kuya, gusto pa ng artista ng konti. Gusto pa ni Sisi ng konti. Kuya, konti lang talaga. Yung konti mo, kuya, tama na. Ayoko na ng konti ni Mingda. Sige, okay na. Sige, inom pa ng konti. Hindi na pwedeng damihan. Okay na. Gisingin na natin si Changyang. Masama rin ang sobrang tulog. Baka mahirapang matulog mamaya gabi. Ako na ang tatawag kay ate. Ate, gising na. May masarap na pagkain. May masarap na pagkain. Ate, magising ka na. Takot ka bang magulat si ate, Mingda? Bigyan din ng tubig si Chengyang. Salamat, Sia Olangjun. Ang lamig talaga dito sa inyo. Kapag sila Sisi at Chengyang natutulog sa palasyo, pinagpapawisan sila palagi. Ano ba yung binabanggit mong aircon? Ha, nararamdaman mo na ba? Sobrang galing. Paano nang nagagawa ito? Gumagamit ito ng kuryente. Sia Olangjun, hindi ko alam itsura ng sinasabi mong kuryente. Maaari mo bang ipakita sa akin? Hindi mo makikita ang kuryente. Hindi ko rin kayang ipaliwanag. Kahit ipaliwanag ko, baka di mo maintindihan. Sa madaling salita, isa itong enerhiya. Tama, enerhiya. Nakita mo na ang kidlat, di ba? Ayon ang isang uri ng kuryente. Pero hindi yan pareho ng gamit namin. Si Olangjun, kakaiba talaga mundo nyo. Ibang-iba sa datang. Kung hindi, akala namin naging immortal na si Sisi. Bigyan ng coke si ate. Ah, nga pala. Napasarap ang kwentuhan. Halos nakalimutan ko na. Nan. Sisi, ano ito? Ate, ito ang kuangge. Tikman mo, masarap parang queen. Hihi, ate masarap ba? Sarap, Sisi. Pero hanggang dito lang ha, konti lang. Bawal sumobra.
Kuya, sapat na ang konti. Wala talagang magagawa sa kanya. Tama, bili mo sila ng gatas. Xiao Langjun, kanina pa kami dito. Matagal-tagal na rin. Dapat umuwi na. Ah, uuwi na pala. Pahinga muna konti. Kakabili ko lang ng mga gamit para sa inyo. Hintayin niyo munang dumating bago umalis. Anong binili mo? Binilhan ko ng gatas sina Sisi at Changyang. Mabuti sa katawan ang gatas. Anong klaseng gatas? Malalaman mo rin mamaya. Xiao Langjun, pwede ko bang makita ang cellphone mo? Siyempre pwede. Xiao Langjun, para ba sa pamimili lang itong cellphone? Pero isa lang iyon sa gamit niya. Pangunahing gamit nito, pangtawag. Pagtatawag, kahit magkalayo kayo, kahit gaano kalayo pwedeng mag-usap. Naintindihan ko na, parang padalang boses mula malayo. Tama rin ang sabi mo. Pero iba ang ibig mong sabihin sa sinasabi ko. Hindi yan pareho. Bukod sa tawag, pwede ring video call. Kahit sobrang layo nyo, kita pa rin ang isa't isa. Parang mata na kayang tumingin ng malayo. Noon, balita ko lang kaya ng mga immortal. Pandinig na maririnig lahat. Di ko akalaing meron din dito kay Xiao Langjun. Marami pang gamit yan. Hindi lang yan. May mga bagay akong hindi kayang ipaliwanag. Mahal ba yung cellphone na yan? Di naman masyadong mahal. Halos lahat meron na yan ngayon. Katulad din ng tablet. Sobrang galing ng tablet. Pwede ka manood ng mga kartoon ni Yang Yang. Pwede rin maglaro ng puzzle game. Sa totoo lang, ang tablet, halos kapareho lang ng cellphone ang gamit. Kaso walang internet sa ating hall. Yun lang ang pwedeng gawin. Pwede bang tumawag gamit ang tablet? Ano naman ang internet? Yet said, mahirap ipaliwanag yan. Turuan na lang kita sa pagpicture. Pagpicture. Tingnan mo ha. Click. Ayan, tapos na ang picture. Ang dali lang, di ba? Di mo kaya iguhit ng ganito kahawig. At hindi ka man lang gumamit ng tinta. Isang pindot lang, tapos na. Wow, Sisi, ikaw yan. Ikaw yan sa taas. Hihi, laruan, kasama din ako at si Yang Yang dyan. Xiao Langjun, pwede bang ako naman? Naman, pwede ka mag-selfie. Pwede mag-selfie dito. Gusto ko rin. Shenyang, laro ka na lang doon. Para talaga sa'yo yun. Parehas lang lahat yan. Salamat, Xiao Langjun. Walang anuman. Hahaha, giant ng kuya, pikturan kita. CJ. Hehe, gwapo mo, kuya. Ano yun, Mingda? Ulitin mo nga. Ang ganda ng picture na kinuha ko. Ay, sumingaw ang maliit na jacket ko. Mingda, pwede rin mag-video ang ito. Tuturuan kita, kuya. Pindutin mo yan tapos pindutin mo ulit para magsimula. Di ko na naman natutunan. Matalino talaga si Mingda. Isang aral, di natutunan. Sobrang spoil ni Xiao Langjun kay Sisi. Katulad ng tablet, bigay lang kahit mahal at maganda. Sabi lang niyang ibibigay, binigay na. Mukhang dumating na ang gatas. Hello, 4 na kahon ng gatas lahat. Salamat. Hey,